Kabanata 171. Pagkatapos isara ang pinto, hinayaan ni Lito si Chure na mahiga sa kama. Masama ang pakiramdam ko. Mahina at mapang-akit ang boses ni Chure. Kinagat ni Lito ang kanyang mga ngipin. Hold on a little longer. I'll detoxify you right now. Kasabay nito, hinawakan niya ang kanyang bulsa at nakitang nagmamadali siyang lumabas at nakalimutang kunin ang mga pilak na karayom. Mapahamak ito. Nagmura siya sa puso niya. Biglang, dalawang malambot at walang buto na braso ang inilagay sa balikat ni Lito. Si Chure ay parang isang maliit na hayop na gustong hawakan, nagsisikap na makalapit kay Lito. Isang mapang-akit na pabango na pag-aari ng isang batang babae ang pumuno sa kanyang ilong, dahilan upang ang kanyang utak ay kulang sa oxygen. Chure, kontrolin mo ang sarili mo. Hindi ko mapigilan. Buho. Tulungan mo ako. Lito, ikaw talaga. Akala ko hindi na tayo magkikita. Paumanhin sa pagkakasala. Nagdilim ang kanyang mga mata. Idiniin niya ang acupuncture point sa kanyang likod na leeg, at pagkatapos ay hindi makagalaw si Chure. Dinala siya nito sa banyo, inilagay sa bathtub, binuksan ang shower, at sinabuyan siya ng malamig na tubig. Nakasuot lang siya ng manipis na uniforme ng waiter, short-sleeved shirt sa itaas at maiksing palda sa ibaba. Ilang sandali lang ay basa na ito. Ang tela ay nakakabit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang magagandang kurba. Namula ang mukha ni Lito, ngunit hindi niya ito naiwasan. Makalipas ang halos isang oras, hindi na masyadong mainit ang katawan ni Chure. Naramdaman ni Lito ang kanyang pulso at nalaman na hindi ito ganoon kabilis. Huminga siya ng malalim at sinabing, buti na lang, hindi ito matapang na gamot. Kung hindi, nakakagulo. Binuhat niya ito pabalik, ngunit basa ang buong katawan. Hindi niya kayang ilagay na lang siya sa kama. Saglit na nag-alinlangan si Lito. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, lumabas siya upang kumuha ng isang tagapaglinis na maghubad ng kanyang damit, at pagkatapos ay tumayo siya sa labas ng pinto. Tiningnan ng tagapaglinis si Lito na may kakaibang ekspresyon. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at nais na makahanap siya ng isang butas na mapagtataguan. Hindi nagtagal, lumabas ang naglilinis at mabilis na pumasok si Lito sa kwarto. Si Chure ay natatakpan ng kubrekama. Ang kanyang katawan ay mahigpit na natatakpan, at isang maliit na puting nyebe na balikat lamang ang tumambad. Sa oras na ito, dahan-daang iminulat ni Chure ang kanyang mga mata at tulalang tumingin kay Lito. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang pink na labi at sinabing, napakalamig. Sumimangot si Lito at naglakad palapit. Hinawakan niya ang noo niya and sure enough, medyo mainit. Hindi ako makapaniwalang nilalagnat na naman siya. Walang magawang umiling si Lito at sinabing, hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Hahanap ako ng doktor para sa iyo. Hindi. Biglang inabot ni Chure ang kanyang payat at malambot na kamay at hinawakan ang sulok ng damit ni Lito. Don't leave me alone. I know my own body very well. You don't need to hire a doctor. You can stay with me for a while. Sa pagtingin sa kanyang nagsusumamo na mga mata, sa wakas ay lumambot ang puso ni Lito. Tumango siya at sinabing, okay. Dahil sa lagnat, hindi masyadong malinaw ang ulo ni Chure, at nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Hindi na nakatiis si Lito. Hinubad niya ang coat niya at humiga sa tabi niya. Sa pamamagitan ng kumot, hinaila siya nito sa kanyang mga bisig. Bahagyang pinatakbo niya ang kanyang true chi, at ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng init. Pagkaraan ng ilang sandali, pinainit niya si Chure. Huminahon din si Chure at nakatulog ng mahimbing. Sa pagtingin sa kanyang mapayapang natutulog na mukha, ang puso ni Lito ay lumambot at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang kumulo. Kinaumagahan, nang magising si Chure, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga bisig ng isang malakas na braso, at may mahinang hilik sa likod niya. Una, nagulat siya. Pagkatapos, naalala niya ang nangyari kagabi. Ang lahat ay salamat sa kanyang pakikipagkite kay Lito. Kung hindi, hindi niya maisip kung ano ang susunod na mangyayari. Lihim siyang natuwa, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa sahig, kung saan nagkalat ang kalahating tuyong damit. Saglit na kasing pula ng cherry ang mukha niya. Baka naman tinulungan niya akong haborin ang damit ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya, at nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Gayunpaman, alam na alam niya na walang nangyari sa pagitan nila ni Lito. Siya ay isang maginoo at ginawa niya ito para lamang magpainit sa kanya. Naramdaman ng panlalaking aura sa likod niya, ang puso ni Chure ay puno ng seguridad. Noon pa man ay napakalaban na niya sa paglapit ng opposite sex, ngunit sa harap ni Lito, hindi niya alam kung bakit hindi siya tumutol. Gising ka na ba? Nagising si Lito sa oras na ito at nakitang bumukas ang mga mata ni Chure. Oo.
Nagtama ang kanilang mga mata, at mukhang nahihiya si Chure. Salamat kagabi. Wala iyon. Ngumiti si Lito, pagkatapos ay inabot niya ang kanyang noo at nakahinga ng maluwag. Sa wakas humupa na ang lagnat. Nang makitang sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya, nakaramdam ng init si Chure sa kanyang puso. Ang daming masasamang tao sa isang hotel. You're such a beautiful girl. You'd better not work here. Seryosong sabi ni Lito at saka bumangon sa kama. Matapos iwan ang kanyang mainit na mga bisig, ang puso ni Chure ay tila nawala ng laman ng bigla, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkawala. Ayoko rin, pero hindi pa naabot ang tuition fee para sa susunod na semestre. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at sinubukang itago ang pait sa mga ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito. Tila hindi napakayaman ng kanyang pamilya. Saglit siyang nag-isip at sinabing, well, I will provide you with your tuition and living expenses in the future. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Paano ako mahihiya? Mas mabuting magtrabaho ako at kumita. Ibinaba ni Chure ang kanyang ulo at bumulong. Haha, I'll take this money as a loan. Kapag nakagraduate ka at nagkapera, maibabalik mo sa akin. Nakangiting sabi ni Lito. Talagang ayaw ni Chure na magtrabaho kung saan-saan, dahil palagi siyang hinaharas ng maruruming lalaki. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sa wakas ay tumango siya at nagpapasalamat na sinabi, well, salamat. Pagkasabi nun ay natahimik silang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata at mabilis silang umiwas sa isa't isa. Medyo awkward ang atmosphere. Tinapik ni Lito ang kanyang noo. I almost forgot. Wala kang damit. I'll find you some clothes. Sandali. Sa pagtingin sa kanyang magulong yapik, tinakpan ni Chure ang kanyang bibig at tumawa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lito na may dalang ilang bukas na mga kahon ng paghahatid. Medyo nahiya siya at sinabing, ito ay para sa front desk ng hotel. Siguradong hindi bagay sa laki ang mga damit na binili nila. Isuot mo muna. Bibili tayo mamaya sa mall. Habang nagsasalita siya, namula ang mukha niya. Pagkatapos magpalit ng damit ni Chure, sabay silang pumunta sa mall. Si Lito ay random na pumili ng isang tindahan ng damit na mukhang maganda. Nang papasok na siya, hinawakan siya ni Chure. Mukhang mahal ng kaunti ang isang ito. Mabuti pang palitan mo ng mas mura. Umiling siya at sinabing. Ngumiti si Lito. It's fine. I can afford a few sets of clothes. Pagkatapos noon, dinala siya nito sa kwarto. Kasabay nito, dumating din ang isang batang mag-asawa sa tindahang ito. Hoy! Ito ay isang internasyonal na tatak, at mayroong libu-libong mga damit sa isang pagkakataon. Bakit ang lakas ng loob mong pumasok? Ang babae sa kanila ay sumulyap kina Lito at Chure at sinabing may paghamak. Kinagat ni Chure ang kanyang mga labi at medyo napahiya. Maingat niyang sinundan si Lito. Nang makita ng binata ang mukha ni Chure, biglang nagningning ang kanyang mga mata at halos mabigani siya. Nang makita ito, naiinggit at nagalit ang dalaga. Hinailan niya ang kasintahan. Anong gusto niyong bilhin na dalawa? Nakangiting tanong ng waiter. Tumingin si Lito kay Chure at sinabing, mag-fit siya ng damit. Pumili ka ng ilan para sa kanya. Tumingin ang tagapaglingkod kay Chure at nakangiting sinabi, Sir, ang swerte mo talaga. Ang ganda talaga ng girlfriend mo, parang bida sa pelikula. Nang marinig ang mga salita ng tagapaglingkod, ang maliit na mukha ni Chure ay puno ng kahihiyan at hindi maipaliwanag na kagalakan. Ngumiti si Lito at tamad na magpaliwanag. Hindi nagtagal, kumuha ng ilang piraso ng damit ang waiter at sinabing, ito ang mga bagong disenyo ng panahon. Alin ang gusto mo? Sinenyasan ni Lito si Chure na pumunta at tingnan. Kinuha ni Chure ang isang mahabang damit. Nang makita niya ang pendant ay mabilis niyang ibinalik iyon sa tagapaglingkod. Hindi, ito ay masyadong mahal. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 7,000 bawat isa. She pouted. Sasabihin pa lang ni Lito na hindi mahalaga, lumakad ang mag-asawa kanina at inagaw ng babae ang palda. Mahal, gusto ko ang damit na ito, sabi niya sa nobyo sa matamis na boses. Baby, bilhin mo kung nagustuhan mo. 7,000 lang yan. Hindi sapat para gumastos ako ng isang araw na baon. Mayabang nasabi ng binata. Dahil dito, sinulyapan niya si Chure. Dahil naipakita niya ang kanyang kayamanan sa harap ng isang magandang babae, ang kanyang vanity ay lubos na nasisiyahan. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Chure. Hindi napigilan ng binata ang galit. Tinitigan niya si Lito. At most, guwapo siya. Ang mga damit na suot niya ay puro random goods. Bakit na in love sa kanya ang dilag na ito? Kabanata 172. Kinuha ng dalaga ang palda at masayang pumunta sa fitting room.
Wala ang kanyang kasintahan, kaya mas lalo pang tumingin ang lalaki kay Chure ng walang prinsipyo. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nakangiting tanong niya na sadyang kinakalikot ang susi ng lockery car sa kanyang kamay. Hindi siya pinansin ni Chure. Kinasusuklaman niya ang ganitong uri ng walang kabuluhang lalaki na palaging nagpapakita ng kanyang kayamanan. Nang makitang hindi siya pinansin ng magandang babae, mas lalong nalungkot ang binata at mas naging mapangahas ang kanyang mga salita. Beauty, you're so beautiful. Bakit mo sinusundan ang isang taunan? Bakit hindi ka sumama sa akin? Bibilhan kita ng 70,000, 7,000 na lang. Magkape tayo mamaya. Ano sa tingin mo? Confident niyang sabi. Hindi siya naniniwala na may isang babae sa mundo na hindi masisira ng pera. Gayunpaman, pinandilatan siya ni Chure na may pagkasuklam sa kanyang mga mata. I'm not interested. Please stay away from me. Ang mga tampok ng mukha ni Chure ay maislan, at ang kanyang hitsura ay napakalambot at matamis. Kahit na ang pagtitig sa kanya ay nagpapasaya sa mga tao. Nangangati ang puso ng binata. Diretso nitong hinawakan ang wrist niya at nakangiting sinabi, alam kong lahat ng babae mo puro kalokohan. Sabi mo gusto mong layuan kita, pero gusto mo talagang mapalapit ako sayo. Bitawan mo siya, baka mabali ko ang kamay mo. Nanlamig ang mga mata ni Lito habang nagsasalita siya sa malamig na boses. Sa iyo lang. Ngumisi ang binata at mapangasar na sinabi, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka makakalabas sa shopping mall na ito ngayon. Kilala mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Siya ay. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinawakan na ni Lito ang kamay ng lalaki. Malapit nang masira, bitawan mo. Umiyak at napaungol ang binata. Bilang isang spoiled rich second generation, hindi pa siya nagdusa ng ganito. Halos mapaluhod siya sa sakit. I told you to let go. Bingi ka ba? Malamig at malupit ang tono ni Lito. Nagbigay siya ng kaunting lakas sa kanyang kamay, at ang palso ng binata ay napilipit. Hindi. Sa sobrang sakit ng binata ay parang mabangis ang mukha. Dahil hindi ka bingi, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nasa tabi mo ako, at napakawalang bahala mong asarin ang girlfriend ko? Nakangiting sabi ni Lito, at bahagyang lumakas ang lakas sa kanyang mga kamay. Diretsyong niyakap ng binata ang binti ni Lito, umiiyak at napaungol, kuya, mali, ako. Hindi ako nangangahas na gawin iyon. Bitawan mo ako, mababali ang kamay ko. Haha, huli na para humingi ng tawad ngayon. Isang malamig na kislap ang bumungad sa mga mata ni Lito nang bigla niyang ibigay ang kanyang lakas. Basag. Sa isang malinaw na tunog ng pagbitak ng buto, nabali ang palso ng binata. Yung kamay ko. Napahiyaw siya at gumulong-gulong sa lupa sa sakit. Sa sandaling ito, lumabas ang kanyang kasintahan sa fitting room. Nang makita ang eksenang ito, agresibo siyang sumugod. How dare you hit my boyfriend? Tinuro niya si Lito at pinagalitan siya na parang tuso. Aside, the tagapaglingkod went forward and explained, Miss, you can't blame this gentleman. Yung boyfriend mo ang nanligaw sa girlfriend niya. Hindi nakinig ang dalaga. Itinaas niya ang kamay at sinampal ang tagapaglingkod. Sino ka sa tingin mo? How dare you say that? Mukhang agrabyado ang tagapaglingkod. Tinakpan niya ang kanyang mukha at hindi na naglakas loob na magsalita muli. Pagkatapos, itinuro ng babae si Lito at sinabing may mabangis na mukha, mabaho kang talunan, ang lakas ng loob mong saktan ng boyfriend ko. Sinasabi ko sa iyo, tapos na ang buhay mo. Galit na galit si Chure kaya humakbang siya at nakipagtalo, bakit mo siya pinagalitan? Halatang masama ang ugali ng boyfriend mo. Bakit masama ang ugali ng boyfriend ko? Tinitigan ng babae ng masama si Chure. Sa aking palagay, ikaw pala, isang vixen, ang sadyang nanligaw sa kanya. Bastos. Dahil dito, bigla siyang sumugod at sinampal si Chure. Mabuti ang ugali ni Chure. Kahit bugbugin siya, hindi siya lalaban. Nipatikip na lang siya ng mukha at inis na inirapan ang babae. Mula sa simula hanggang sa wakas, pinanood ni Lito ang babae na walang pakialam. Hinamak niyang hampasin ang babae hanggang sa tamaan nito si Chure. Sa mga mata ni Lito, nakatawid na siya sa lightning pole. Open your hand. Let me have a look. Sabi ni Lito kay Chure sa malamig na boses. Ang kanyang tono ay hindi mapag-aalinlanganan, kaya kinailangang alisin ni Chure ang kanyang kamay. May mahaba at manipis na peklat na duguan sa kanyang puting kaliwang pisngi, na mukhang nakakabigla. Nakakunot ang noo, malamig na tiningnan ni Lito ang babae. Sinasadya mo ba? Nagulat ang babae sa mga mata ni Lito at nakaramdam ng lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. She struggled to say, so what if I did it on purpose? This kind of vixen should be disfigured.
Nang matapos siyang magsalita, sinipa siya ni Lito sa dibdib. Pang! Lumipad siya palabas at ibinagsak ang isang hanay ng mga istant. Nagulat ang tindera sa shop at napalayo sa kanila. Dahan-dahang nilapitan ni Lito ang babae, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Nang mapagtantong nag-provoke siya ng hindi dapat, napasigaw ang babae sa takot. Hindi siya pinansin ni Lito at itinaas ang kanyang kamay, sinampal ang kanyang mukha. Nagbigay siya ng kaunting lakas gamit ang kanyang palad at pinakilos pa ang laso ng blood demonic silkworm. Bam! Isang tunog na napakatay nga. Nang matapos ay tumili ang babae na parang baboy na kinakatay. Nang makita ng malinaw ng tindera ang kanyang mukha, nagulat siya. Ang kanyang mukha ay 10 sentimetro ang taas, pula na may itim, itim na may pula. Ang maselang mukha niya ay sobrang pangit na ngayon. Hindi napigilan ng tagapaglingkod na binugbog na tumawa ng palihim. You deserve it. Malamig na tiningnan ni Lito ang babae, bahagyang ngumiti, at walang pakialam na sinabi, ang mukha na ito ay mas katugma sa iyong kaluluwa. Nilason niya siya. Kahit na nawala ang pamamaga sa kanyang mukha, ang mga pasa ay susunod sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Boy! Sira ka. Ang tito ko ang general manager nitong shopping mall. Kapag tinawag ko siya, hindi ka na makakalabas sa shopping mall na ito ngayon. Galit na nagmura ang lalaki, kinuha ang kanyang cellphone, at tumawag. Umiyak siya, tito, halika at iligtas mo ako. Nabugbog ako sa mall mo. Sa kabilang banda, nang marinig ito ni Senator Shi, hindi niya napigilan ang kanyang galit. In my territory, how dare you hit people in broad daylight? Wait lang, magdadala ako ng mga tao para ipaghiganti ka agad. Pagkababa ng telepono, tumingin ang binata kay Lito at sinabing may pagmamalaki ng ngiti, narinig mo ba na dinala ng tiyuhin ko ang kanyang mga tauhan dito? Patay na karne ka ngayon. Ganun ba? Maghihintay ako. Kalmado ang ekspresyon ni Lito habang sinasabi niya ito nang walang pakialam. Pagkatapos, hinailan niya si Chure at dahan-dahang umupo sa sofa. Lito, bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Masasaktan ka kung magpapadala sila ng masyadong maraming tao dito. Mukhang nag-aalala si Chure. Magiliw na ngumiti si Lito at hinaplos ang kanyang buhok. Trust me, walang mangyayari. Saglit na nag-alinlangan si Chure, ngunit masunurin pa ring tumango. Nang makita ang matamis nilang pagmamahalan, sisubog na sa galit ang binata. Sinundot niya at naisip, kapag napilayan ko si Lito, kailangan kong makuha ang kagandahang ito at pagkatapos ay makipaglaro sa kanya sa kalooban. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto. I want to see who dares to hurt my nephew in my territory. Isang medyo may edad na lalaki na nasa edad 50 anyos ang agresibong sumugod kasama ang isang grupo ng matatangkad at malalakas na security guard. Ang lalaking ito ay tiyuhin ng binata, gayon din ang general manager ng shopping mall na si Senator Shi. Nang makita ang napakaraming tao, si Chure ay kinabahan kaya nanginginig ang buong katawan. Sa oras na ito, hinawakan ni Lito ang kanyang kamay at tumanggo sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat kabahan. Nagkatinginan ang mga tindera sa gilid. Bagamat talagang gusto nilang magsalita para kay Lito, hindi lamang ito magiging walang silbi, ngunit magdudulot din sa kanila ng pagkawala ng trabaho. Tito, yung munting bastos na nasa sofa. Nabalian niya ang kamay ko. Nagmamadaling lumapit ang binata at itinaas ang nasugatan niyang kamay para makita ni Senator. Puno ng hinaing ang mukha niya. Sa sandaling ito, nakaupo si Lito na nakatalikod kay Senator. Tumingin si Senator sa kanyang likuran at malamig na sinabi, nabali mo ba ang kamay ng aking pamangkin? Oo. Tumango si Lito. Good. Very good. Very straightforward ka. Bibigyan din kita ng straightforward. Let my pamangkin break your hand, and then compensate him with 500,000 of medical expenses. I will let it go. Ngumisi si Senator, sa pag-aakalang ang batang ito ay magaling magpahangin. Nang marinig ito, ang binata at ang kanyang kasintahan sa gilid ay tumawa ng masama. Makakaganti na sila sa wakas. May refresh din ako dito. Hindi siya sinagot ni Lito at walang pakialam na sinabi, na-offend ng pamangkin mo ang kaibigan ko. Naging mapagbigay ako para iligtas ang buhay niya. 10 beses siyang sumuko sa kaibigan ko, kaya hindi ako makikipagtalo sa iyo. Kabanata 173. Paf! Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Senator. Tawa rin ng tawa ang mga bodyguard na dinala niya. Ngumisi si Senator at sinabing, boy, ang daldal mo. Dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Mabangis na sabi ng binata, tito, huwag mo siyang kausapin ng kalokohan. Saktan mo na lang siya.
Ang tagapaglingkod sa gilid ay hindi nang ahas na tumingin pa, sa takot na makita si Lito na binugbog. Sa oras na ito, biglang tumalikod si Lito at sinabing, si Mator Shi, ang bagong general manager ng Pongjin Shopping Mall, tama ba? Natigilan si Mator. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bigla niyang napansin na pamilyar ang mukha ni Lito, na para bang nakita na niya ito sa isang lugar. Biglang may kumidlat sa kanyang isipan. Nang maupo siya, nakita niya ang larawan ng isang binata. Siya ang may-ari nitong Pongjin Building. Ano? Anong pangalan mo? Napalunok si Mator at biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Ngumiti si Lito. Wala bang nagsabi sa'yo ng pangalan ko? My name is Lito Argel. Ano? Namutla sa takot si Mator. Siya talaga, ang may-ari ng Pongjin Building. Ang buong building daw ay binigay sa kanya ni Jin Binzing. Hindi nagtagal, nasaktan ng manager ng mall si Lito at sinibak sa trabaho. Maging ang general manager na noon ay nanunungkulan pa ay sinibak dahil sa kawalan ng tungkulin. Kaya naman, sa sandaling maupo siya sa pwesto, kinuha ng sekretarya ang larawan ni Lito sa kanya, upang maalala niya ang taong ito anuman ang mangyari at hindi siya masaktan. Hindi niya inaasahan na masasaktan siya ngayon ng kanyang pamangkin. Malas niya talaga. Tito, ano bang problema mo? Turuan mo siya ng leksyon. Ngumiti ng masama ang binata at sinabing, mas mabuting basagin mo ang lahat ng kanyang mga kamay at paa at itapon siya. Pupunta ka sa kamatayan. Hindi man lang inisip ni Mator at diretsyong sinampal siya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tito, bakit mo ako sinaktan? Tinakpin ng binata ang mukha gamit ang mga kamay at mukhang gulat na gulat. Hindi siya pinansin ni Mator at tumalon sa gilid ni Lito. Yumuko siya at sinabing, hindi ko inaasahan na nandito ka, kaya hindi kita tinanggap. Ang reaksyon ni Mator ay lampas sa inaasahan ng lahat. Hindi nila maiwasang manlaki ang kanilang mga mata. Lalong-lalo na ang binatang iyon, baka sa mukha nito ang hindi makapaniwala. He said disdainfully, Uncle, are you crazy? This guy looks like a loser. Bakit ang respeto mo sa kanya? Sa sobrang galit ni Mator ay sumakit ang kanyang atay. Ang walang alam talaga ng pamangkin na ito. Manahimik ka, o bugbugin kita hanggang mamatay. Lumuhod ka. Galit na sigaw niya. Bakit ako luluhod? Nataranta ang binata at galit na sabi. Saan ka ba nakakuha ng napakaraming kalokohan? Sa sobrang takot ni Mator ay pawis na pawis siya. Sinipa niya ang kanyang pamangkin at pagkatapos ay yumuko kay Lito. Mr. Argel, I'm really sorry. Ang pamangkin ko ay spoiled sa pamilya ko at nasaktan ka. Ngumisi si Lito at sinabing, hindi ba dumating si General Manager Mator Shi para ipaghiganti ang iyong pamangkin? Huwag kang masyadong magalang. Ang malamig na tingin ni Lito ay labis na natakot kay Mator kung kaya't ang kanyang mga binti ay nanlambot. Alam niya na hanggat nagsalita si Lito, mawawalan siya ng posisyon bilang General Manager. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa mukha at ngumiti ng paumanhin. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso at hinihiling na sana ay matalo niya hanggang mamatay ang walang kwentang pamangkin na ito. Well, I don't have much time to play with you. Ayon sa sinabi ko kanina, hayaan mo siyang magkautaw ng 10 beses, at matatapos na ang usaping ito. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at casual na sinabi. Nang marinig ito ni Mator, pinandilatan niya ang kanyang pamangkin na para bang nabigyan siya ng amnestia. Bilasan mo at yumuko ka. Kahit ayaw ng binata, hindi naman siya walang alam. Sa paghusga sa ugali ng kanyang tiyuhin, alam niya na maaaring hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ni Lito. Sa malungkot na mukha, kailangan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pang! Nagkautaw muna siya at gumawa ng muffled sound. It's not loud enough. It doesn't count. Sabi ni Lito na may walang pakialam na ekspresyon. Sa sobrang galit ni Mator ay sinipa niya ang kanyang pamangkin. Did you hear me? Try harder and apologize to him. Kinagat ng binata ang kanyang mga ngipin at sa sobrang galit ay halos samuka na siya ng dugo. Kailangan niyang gumamit ng higit na lakas. Pang! Nagkaroon ng malakas na tunog na naging sanhi ng dugo sa noo at ng mga tao ay nag-freeze. I'm sorry. Puno ng agrabyado ang kanyang boses. Sumunod, siya ay yumuko ng 10 beses na sunod-sunod, at ang kanyang noo ay dumudugo. Nang makita ang eksenang ito, tinakpan ng tagapaglingkod sa gilid ang kanyang bibig at tumawa. Tingnan natin kung maglakas loob siyang magpakitang gila sa hinaharap. Well, tama na yan. Continue. Tumanggaw si Lito na may kasiyahan. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, mag-iwan ng 2 tao upang mag-impake sa lugar na ito. Lahat ng iba, umalis. Para siyang nabigyan ng amnestia, nagmamadaling pumayag si Mator at hinaila ang kanyang pamangkin. Tito,
Sino ang batang iyon? Bakit ka natatakot sa kanya? Galit na sabi ng binata habang hinahawakan ang noo. Hoy, bulag ka talaga. Nakaprovoke ka ng hindi dapat. Napabuntong hininga si Simulator at bumulong sa tenga ng kanyang pamangkin tungkol sa pagkakakilanlan ni Lito. Ano? No way. Sa sobrang takot ng binata ay pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya akalain na ang tila ordinaryong binata na ito ay ang may-ari ng Pongjin building na ito. At ngayon pa lang, walang kahihiyang binyantaan pa niya si Lito na hindi siya makakalabas ng gate ngayon. Ngayong naisip na niya ito, kung talagang galit si Lito, natatakot siyang baka siya ang hindi makalabas ng gate. Habang ang tiyuhin at pamangkin ay nasa estado pa rin ng matagal na takot, isang agrabyado at pinong boses ang narinig. Mahal, tingnan mo, nasampol ang mukha ko ng bastos na iyon. Bakit hindi mo ako ipaghiganti? Lumingon ang binata at nakitang girlfriend niya ito. Sa sobrang galit niya ay sinampal niya ito sa kabilang kalahati ng mukha niya. Ang pangit mo ngayon. Sinong mahal mo? Break up. Galit na umalis ang binata. Tinakpin ng babae ang kanyang mukha, napaupo sa lupa, at sumigaw, bastos, walang makakaasa sa iyo. Pumili si Chure ng mapusyaw na asul na damit. Sa ilalim ng payong na palda, tumambad ang kanyang payat at tuwid na mga binti. Siya ay tumingin dalisay ngunit kaakit-akit. Paglabas nila ng mall, agad na lumapit ang mga security guard ng mall at magalang na sinabing, Mr. Argel, pinadalhan ako ni Manager Shi ng sasakyan saan ka man pumunta. With this, may human-ong sasakyan sa harap nila. Oo. Si Lito ay hindi tumayo sa seremonya. Naisip niya na medyo matino si Simulator. Hinailan ni Chure ang manggas ni Lito at nagtanong sa mahinang boses, bakit napakagalang ni Manager Shi sa iyo? Malamang dahil gwapo ako. Ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan pansamantala. Humph, makapal ang balat mo. Ngumisi si Chure, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga ngiti. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Chure, at ang boses ng isang babae ay nagmula sa loob. Girl, saan ka nagpunta? Natalo ang tatay mo sa pastahan. Go and give him some money. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Chure. Magkano ang natalo niya? Wala akong masyadong pera. Araw-araw kang nagtatrabaho, paanong wala kang pera? Huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa pamilya Chen, namatay ka sa gutom sa kalye. Saway ng babae na parang baliw. Kumunat ang noo ni Chure. Pero, wala lang, pero, bilasan mo at pumunta ka sa basement ng pool hall sa West Street. Kung hindi, mabugbog ang tatay mo. Dahil sayo. Sinabi sa kanya ng babae ang lokasyon at ibinaba ang telepono. Kabanata 174. Sa pagtingin sa telepono, ang mukha ni Chure ay labis na naagrabyado, at ang kanyang mga mata ay namumula din. Nang makitang hindi masyadong maganda ang kanyang ekspresyon, nagtanong si Lito, anong problema? Umiling si Chure. Ayos lang. Naalala ko bigla na may gagawin pala ako, kaya hindi na kita sasamahan. Paalam. Namumutla ang ngiti niyang pinara niya ang isang taxi at umalis na parang tumatakbo. Sumimangot si Lito at inisip na may itinatago sa kanya si Chure. Sumakay siya sa kotseng inihanda ni Manager Shi at sinabi sa driver, sumunod ka sa taxi sa harap. Makalipas ang 20 minuto, lumiko ang taxi sa West Street. Nagdilim ang mukha ni Lito, at masama ang pakiramdam niya. Ito ay isang sikat na lugar sa Badok City kung saan ang mga dragon at ahas ay naghahalo sa isa't isa, at madalas mayroong pagnanakaw at pagpatay. Si Chure ay isang babae. Masyadong delikado para sa kanya ang pumunta sa ganoong lugar. Sa oras na ito, lumabas si Chure sa kotse at pumasok sa isang pool room. Maraming gangster ang nagkukumpulan sa pool room. Nang makita nila si Chure, agad na nag-init ang kanilang mga mata. Ikaw si Chure, di ba? Nagdala ka na ba ng pera? Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na may mabangis na mukha. Magkano ang utang ng tatay ko? Tanong ni Chure na nakakunot ang noo. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, 650,000. Ano? Ang dami. Laking gulat ni Chure. Siya ay nagtrabaho ng husto bawat buwan, at ito ay 1 o 2,000 lamang. Para sa kanya, 600,000 ay isang astronomical figure. I don't have that much money. Pwede bang bigyan muna kita ng 5,000? Let go of my father and you can pay him back later. Nagmamakaawa si Chure. 5,000. Gusto mo bang humingi ng pagkain? Agad na nagalit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, tiningnan niya ang katawan ni Chure, lalo na ang dibdib nito, at may pagnanasa na sinabi, kung wala kang pera, maaari mong gamitin ang iyong katawan para bayaran ito.
Kung handa kang maging manliligaw, ililibre ko ang kalahati ng utang ng iyong ama sa pagsusugal, at ang kalahati ay maaaring dahan-daang mabayaran. Imposible. Mangarap ka. Galit na umungol si Chure, at nanginginig ang kanyang katawan. Haha ate, kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi kayo makakaalis ng tatay mo. Dahil dito, ikinawin niya ang kanyang kamay, at agad na lumapit ang dalawang gangster na may dilaw na buhok at hinawakan ang braso ni Chure. Bitawan mo ako, huwag niyo akong hawakan. Nagmamadaling sabi ni Chure, sinusubukang magpumiglas, ngunit hindi niya magawa. Hehe, lumabag sa batas. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nagpapakita ng isang subo ng itim at dilaw ng ngipin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa West Street, ako, si Old Martin Fang, ang batas. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang narinig. Pakawalan mo siya. Nang marinig ito, biglang lumingon si Chure at nagulat at natuwa nang makitang si Lito iyon. Who are you? How dare you order me? Galit na galit ang matandang Fang at malamig na tumingin kay Lito. Wala ka bang underground casino? Gusto ko rin subukan ang swerte ko. Mahinang sabi ni Lito. Dinig na dinig niya ang usapan nila sa loob ng sasakyan at alam niyang may casino. Ikaw, may pera ka ba? Tumingin si Old Fang kay Lito at nakitang nakasuot ito ng karaniwan. He snorted disdainfully. Sa oras na ito, kinuha ni Lito ang kanyang susi ng kotse at iwinagayway ito sa harap ni Martin Fang. Ang kotse sa pintuan ay ang aking bayad sa pagsusugal. Boss Fang, ito ang bagong bersyon ng Mercedes. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 800,000 dolyar. Excited na sabi ng dalawang lalaking may dilaw na buhok. Hindi inaasahan ni Old Martin Fang na ang taong ito ay mukhang ordinaryo na kaya niyang magmaneho ng luxury car. Ito ay isang bastos na hindi kumita ng pera. Tumango siya, at baka sa mga mata niya ang katakawan. Sige, sumama ka sa akin. Sa pamamagitan nito, kinindatan niya ang yellow hair at hiniling ang yellow hair na bitawan si Chure. Ngumisi si matandang Martin sa kanyang puso. Gusto mo ng isang bayani na magligtas ng kagandahan. Babayaran kita. Kasunod ni Old Martin, ang grupo ng mga tao ay dumating sa unang palapag. Nagulat si Lito nang makitang may napakalaking kasino sa ilalim ng hindi kapansin-pansing pool room na ito. Sa isang espasyong daan-daang metro kwadrado, mayroong 12 ng mga mesa ng pagsusugal, na kinabibilangan ng lahat ng uri ng mga proyekto sa entertainment, gaya ng 100 House of Music, 21 puntos, wheel disc, at Geo card. Marami rin ang naglalaro. Mayroong 7 o 8 tao na nakatayo sa harap ng bawat mesa, at mayroon pang 12 tao na nakapalibot sa kanila. Ginamit ni Lito ang kanyang susi ng kotse para makipagpalitan ng chips. Kaagad, isang kaakit-akit na babae na may malaking dibdib at isang balingkinitang baywang ay lumapit, hinawakan ang kanyang braso, at tinanong siya ng may kalokohan, "Gwapong lalaki, ano ang gusto mong laruin?" Ngumiti si Lito at sinabi, "Hindi ako marunong magsugal, kaya laruin natin ang pinakasimpleng kompetisyon ng laki." Nang marinig na si Lito ay hindi masyadong magaling sa pagsusugal, nagkatinginan ang kaakit-akit na babae at si Old Martin at pareho silang tuwang-tuwa. Walang problema, gwapong lalaki, sa ganitong paraan please. Ngumiti ng kaakit-akit ang babae at sadyang isiniksik ang kanyang katawan sa katawan ni Lito. Nang makita ito, ngumuso si Chure at umiwas ng tingin. Dinala ng dilag si Lito sa isang mesa at sinabing, "Nandito na." Nagsasaya ang mga gwapo. Binigyan niya ng matinding halik si Lito at lumakad palayo, iginagalaw ang kanyang puwitan. Sa sandaling ito, mayroon ng 7 o 8 tao sa harap ng mesa ng pagsusugal, na may hawak na chip sa kanilang mga kamay. Sa tapat nila ay nakatayo ang isang magandang croupier na nakasuot ng masikip na purple cheongsam at may napakalakas na figure. Hinawakan niya ang dice box at malakas na inalog ito. Hindi man lang makita ng mga tao ang kanyang mga galaw. Tanging mga anino niya ang nakikita nila. Pak! Nahulog ang dice box. Pakilagay ang iyong mga taya. Ngumiti ng kaakit-akit ang croupier. Mabilis na inilagay ng 7 o 8 lalaki ang kanilang mga chip sa kani-kanilang lugar. Pinili ng ilan sa kanila ang mas malaki, habang ang iba ay pinili ang mas maliit. Sa oras na ito, ang mga mata ng croupier ay nahulog kay Lito. "Guwapo, gusto mo bang tumaya?" Titango na sana si Lito, ngunit pinigilan siya ni Chure. "Lito, sa tingin ko dapat na natin itong kalimutan. Baka nagsisinungaling sila." Ngumiti si Lito. "Magtiwala ka sa akin. At saka, huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang iyong ama. Alam mo ang lahat tungkol dito." Laking gulat ni Chure at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. "Sorry, I didn't mean to hide it from you. I just don't want to bother you. I don't care. Next."
You just need to watch the show. Magiliw na ngumiti si Lito. Oo. Masunaring tumango si Chure. Sa ilang kadahilanan, kahit na matagal na niyang hindi kilala si Lito, puno siya ng hindi maipaliwanag na tiwala sa kanya. Naghagi si Lito ng 10,000 chips sa mesa. Bibili ako ng malaki. Nang makita ng magandang croupier na napakabigay ni Lito, hindi niya maiwasang mapasulyap sa kanya at bahagyang itinaas ang kanyang mapupulang labi. Buksan ng tasa, 7:00, maliit. Sa oras na ito, ang bumibili ay tumawa at masayang nakolekta ang mga chips, habang ang malaking mamimili ay pinalo ang kanyang dibdib at pinadyak ang kanyang mga paa, nang hihinayang ito. Oh, ang liit talaga. Nakakunot ang noo, si Lito ay nagkunwaring nababalisa at sinasadyang magsalita ng malakas. Napangiti ng kaakit-akit ang magandang croupier. You don't have to be discouraged, handsome. I'll bet more on you. I'll get it back in one go. Oo, hindi ako naniniwala. Sinuntok ni Lito ang mesa. Pagkatapos, nagsimula ang susunod na round. Pagkatapos ng isang nakasisilaw na pagganap, nahulog ang dice box. Lahat, mangyaring ilagay ang iyong mga taya. Sabi ng croupier na may kaakit-akit ng ngiti. Direktang inilagay ni Lito ang 20,000 sa mesa at pumili ng maliit. Buksan ang tasa, 14 na puntos, malaki. Si Lito ay nawala ng isa pang 20,000. Nako, gwapo, maraming tao ang walang swerte sa umpisa, pero pagkatapos nito, magiging maayos pa. Kahit gaano pa sila matalo, mananalo sila pabalik ng isang round. Hindi ka dapat sumuko. Nakangiting sabi ng magandang croupier, pero sa puso niya, pakiramdam niya ay isa talagang black sheep ang binatang ito. Kasabay nito, sa opisina ng kasino, tumingin si Old Feng sa monitor at tuwang-tuwa. Haha, mukhang hindi magaling magsugal tong lalaking to. After playing a few more rounds, malapit na sa akin ang lottery car niya. Sa kasino, mayroong higit sa 100 ng mga tao sa isang hilera, at si Lito ay natalo. Sa isang kisap mata, nawalan siya ng halos 200,000. Mayroon lamang kalahati ng 400,000 chips na natitira para sa palitan. Gayunpaman, hinuhugasan pa rin ng magandang croupier ang utak ni Lito, na sinasabi sa kanya na tiyak na babalikan niya ang gusto niya. Lito, kalimutan mo na. Tumigil na tayo bago tayo matalo. Sa sobrang pag-aalala ni Chure ay malapit na siyang umiyak. Natatakot siya na si Lito, tulad ng kanyang ama, ay matalo sa huli at humiram ng pera sa mga loan shark. Ngumiti si Lito sa kanya. Don't worry. Kaya kong bawiin. Nang marinig ito, halos matawa ang magandang croupier sa kabilang banda, ngunit kinontrol pa rin niya ang sarili at kaakit-akit na sinabi, oo, naniniwala ako na mananalo ang gwapong lalaki sa susunod na round. Hindi nagtagal, nahulog muli ang dice box. Natapos ang lahat sa paglalagay ng kanilang mga taya. Gwapo, gusto mo bang pumili ng mas malaki o mas maliit? Bakit hindi ka mag-invest at subukang bawiin ang pera? Nakangiting sabi ng croupier. Ang iba pang mga sugarol ay nagsimulang mag-abala, na humihiling sa kanya na gumawa ng kaunti pa, umaasa na makita siyang mawala ang lahat ng kanyang kapalaran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas talaga ni Lito ang lahat ng chips at mahinang sinabi, 200,000, bibili ako ng 3. Ano? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lahat, kabilang ang magandang croupier at isang mesa ng mga sugarol, ay naisip na mali ang kanilang narinig. Ang tinatawag na 3 round ay nangangahulugan na ang lahat ng 3 dice ay 3 puntos. Bagamat 1:150 ang posibilidad ng pagkatalo nito, masyadong mababa ang posibilidad. Talaga, ito ay mahirap na lumitaw, at walang sino man ang karaniwang bibili nito. Baliw siya. Siguradong natalo ang lalaking ito. Ang lahat ng mga sugarol ay umiling at pinag-usapan ito saglit. Maging ang mga taong nasa malapit na mesa ng pagsusugal, na nakarinig na may gumastos ng 200,000 para makabili ng 3 mesa, ay lumapit upang panoorin ang kasiyahan. Tuwang-tuwa ang magandang croupier. Hindi talaga nakakaintindi tong lalaking to. 3 talaga ang binili niya. Walang alam talaga. Beauty, buksan mo ang tasa. Tama. Tingnan natin kung napapaligiran ng 3 tao. Nagtawanan ng mga sugarol at tumawa ng malakas. Sige, buksan mo ang tasa. Ang magandang dealer ay hindi makapaghintay na buksan ang dice box. Gayunpaman, nang makita niya ang mga dice sa loob, agad na namutla ang kanyang mukha. Kasabay nito, ang mga nagsusugal sa paligid ng mesa ng sugal na nagtatawanan pa ay biglang natigilan nang makita ang mga dice. Baka sa mukha ng lahat ang hindi makapaniwala na parabang nakakita ng milagro. Sa mesa ng sugal, ang 3 dice ay nasa itaas ng 3. Paano? Paano ito posible? 3 talaga, 3 talaga.
Hindi maiwasan ng mga tao na tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang immortal. Kabanata 175. Hindi ba napakaswerte ng batang ito? Oo, nakakuha ako ng 30 milyon sa round na ito. Natatakot ako na kahit ang lumang kasino ay mawala ang lahat ng pera nito. Hindi maiwasang pag-usapan ito ng mga tao. May mga taong naghinala. How could it be so coincidental? Nanloko ba siya? Ang iba naman ay umiling bilang pagtanggi. How is that possible? Kung mandaya siya, hindi siya matatalo sa mga unang round. Sunod-sunod na tumango ang mga tao. Tila naswert siya at inikot ang mesa. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Lito. Sa kanyang X-ray vision, ang dice box ay kasing transparent, at ang mga punto ng dice sa loob nito ay makikita ng malinaw. Sinadya niyang magkamali sa mga nakaraang round. Una, hindi niya gusto ang ganoong kaliit na halaga ng pera. Pangalawa, gusto niyang tikom ang bibig ng mga tao at bawasan ang pagdududa sa kanya. Sa sandaling ito, sa opisina, hinaampas ni Old Feng ang mesa at tumayo. Paano ba? 3 talaga ang binili niya. Nagngangalit siya ng ngipin. Hindi pa ako nataman sa kasino simula nang buksan ko ito. Siguradong may mali sa lalaking ito. Boss, ano po ba ang dapat nating gawin? Kailangan ba talaga natin siyang bigyan ng 30 milyon? Maingat na tanong ng kanyang nasasakupan. Kalokohan. Ako ang palaging kumukuha ng pera ng iba, at walang nang ahas na tanggalin ang buhok ko. Sa isang mabangis na tingin, tumingin si Matandang Feng sa kanyang mga tauhan at sinabing, pumunta ka, tawagan ang lahat ng kapatid sa itaas. Kung ang lalaking iyon ay hindi isubo ang pera mamaya, bugbugin siya. Sa sandaling ito, sa kasino, nakangiting sinabi ni Lito kay Chure, paano ito? Sabi mo dapat kang maniwala sa akin. Hindi masyadong naiintindihan ni Chure ang mga bagay na ito, ngunit ayon sa kahulugan ng mga taong nakapaligid sa kanya, si Lito ay nanalo ng maraming pera. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Then let's go? Hinayla siya nito at sinabing. Tara na. Sa oras na ito, lumakad ang magandang croupier na may kaakit-akit na mga hakbang. Inilagay niya ang kanyang mabangong mga kamay sa mga balikat ni Lito at hindi sinasadyang hinaplos ang kanyang katawan sa kanya. Guwapo, napanalunan mo ang pera. Bakit hindi ka maglaro ng ilang round pa? Bamantong hininga siya na parang orchid. Haha, matatalo tayo sa postahan. I think dapat na natin itong kalimutan. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at tuyong tumawa. Sa sandaling sinabi niya iyon, agad na nagdilim ang mukha ng magandang croupier, at may bakas ng hinanakit sa kanyang maamong mga mata. Nanalo ang batang ito ng 30 milyon sa kanyang mesa. Kung nalaman ito ni Old Feng, malamang na mamamatay siya ng walang libingan. Gusto mong umalis pagkatapos manalo ng pera. Hindi ganoon kadali. Ngumisi siya. Sa wakas ay naunawaan na ni Lito ang ibig niyang sabihin, at agad na nanlamig ang kanyang mukha. Hehe, ano ang mali? Ang iyong kasino ay nagpapahintulot lamang sa mga tao na mawalan ng pera, at hindi pinapayagan ang mga tao na manalo ng pera. Ikaw ba ay isang magnanakaw? Sa oras na ito, ang mga sugarol sa gilid ay nagreklamo rin ng hindi nasisiyahan. Tama. Nanalo siya ng pera mag-isa. Gusto mo bang balikan ang salita mo? Walang credit ang ganoong malaking kasino. Natatakot ako na walang pupunta rito sa hinaharap. Sunod-sunod na nag-uusap ang mga tao, at lalong naging pangit ang mukha ng magandang croupier. Sa sandaling ito, lumapit si Matandang Martin Feng kasama ang mahigit 12 ng kanyang mga tauhan, na bawat isa ay may hawak na patpat na bakal. Ako, si Old Martin Feng, ay babaliin ang iyong mga binti kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita. Ang Matandang Feng ay umungal ng malakas. Sandaling tumahimik ang buong kasino, at walang nang ahas na magsalita pa. Ang malisyosong tingin ni Old Feng ay bumaling kay Lito at sumigaw, ngayon lang ang galaw na iyan, hindi iyan binibilang. Bakit hindi tayo magbibilang? Kasino ka lang. Wala ka bang pakialam sa credit? Tumawa ng mapanukso si Lito. Bagamat walang nagsasalita, tumingin sila kay Old Feng ng may malalim na paghamak. Dahil nakatitig sa karamihan, nakaramdam ng hiya si Old Feng at malamig na sinabi, huwag mong isipin na hindi ko alam na naglaro ka. Tumawa ng sarkastikong si Lito. Hehe, present lahat kanina. Maliwanag ang mga mata ng crowd. May ginawa ba akong tricks? Kitang-kita ng lahat. The crowd whispered, I saw it clearly just now. Nanalo siya dahil swerte siya. Saan siya nakakuha ng chance na maglaro? Sa tingin ko si Old Feng ang gustong bumalik sa kanyang salita. Yes, it's really not a thing. Kapag nanalo ka sa pera namin, masaya ka. Kung may nanalo, masasabi mong hindi ka nagbibilang.
Dahil sa mga salitang ito, namula ang mukha ni Old Feng, at lalo siyang nataranta at nagalit. I don't care. Anyway, I said that you were just playing tricks. Kung gusto mo ng pera, kaya mo. Ngumiti siya ng tuso. Makipagpustahan ka ulit sa akin. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 30 million. Kapag natalo ka, hindi lang ito, kundi ang sasakyan mo at ang babaeng ito ang dapat manatili. Habang nagsasalita siya, mata ko na nilinggan ni Old Feng ang curvy figure ni Chure. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Lito. Ang mga sugarol sa gilid ay lihim ding nagmura na si Old Feng ay hindi isang bagay na walang kwenta. Hindi ba nila alam na nananamantala siya sa iba? Paano maihahambing ang isang rookie sa isang veterano ng kasino na tulad niya? Ayos lang kung gusto mo yung kotse niya, pero kahit babae hindi mo binibitawan. Gayunpaman, dahil sa banta ng mga kampa ni Old Feng, walang nang ahas na sabihin ang mga salitang ito. Inilagay ng matandang Feng ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at buong pagmamalaki na sinabi, syempre, may isa pang pagpipilian. Kung susuko ka, maaari kang bumalik sa pinanggalingan mo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang lahat at pinayuhan, bata, mas mabuting sumuko ka na. Oo, pag tumaya ka, hindi ka mananalo. Kunin mo ang girlfriend mo at umalis ka dali. Nag-aalalang tumingin si Chure kay Lito. Bahagyang ngumiti si Lito at tinapik ang likod ng kanyang kamay para patatagin siya. Pagkatapos, sinulyapan niya si Old Martin Feng at mahinang nagsabi, okay, tataya ako sa iyo. Nang marinig ito ng iba, nagulat sila sa una, at pagkatapos ay umiling ng may panghihinayang. Ah, binata, masyado kang impulsive. Siguradong pagsisisihan mo. Tumawa ang matandang Feng at sinabing, well, huwag mong balikan ang iyong salita. Ang croupier, maglaro ng dice. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng lihim na tingin ang magandang croupier. Agad na naunawaan ng kaakit-akit na croupier at naglabas ng isang dice box mula sa ilalim ng mesa. Ako, si Old Martin Feng, ay hindi nang aapi ng iba. Ikaw ang magdedesisyon kung paano mo gustong sumugal. Nasa mabuting kalagayan si Old Feng at mukhang may tiwala sa sarili. Sumulyap si Lito sa dice box at maaaring sabihin sa isang sulyap na mayroong mekanismo sa loob nito na maaaring manipulahin ng mga tao. Ngumisi siya sa kanyang puso. Hindi nakapagtataka na si Old Feng ay punong-puno ng sarili. Ito pala ay sinadya niyang manganak ng kahalili. Kung ganoon, makipaglaro tayo sa isang espesyal na bagay. Bahagyang ngumiti si Lito. Oh, ano yun? Nakataas ang kilay ni Old Feng. Sinabi ni Lito, karaniwan, pagdating sa malaki at maliit, dapat muna nating kalugan ang mga dice at pagkatapos ay ilagay ang mga taya. Sa pagkakataong ito, dapat nating ilagay muna ang mga taya at pagkatapos ay kalugan ang mga dice. At saka, ang dalawa ay dapat maglagay ng magkasalungat na taya. Paano kung tayo ang magpapasya kung sino ang mananalo at ang matatalo? Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Old Feng. Itong uto-uto, hindi ba ako nakatama ng baril? May mga mekanismo sa dice at dice box. Kaya niyang sabihin sa kanila ang anumang gusto niya. Hoy, bata, hintayin kong ibigay mo ang sasakyan at ang babae. Okay, ito ay isang deal. Itinaas ng matandang Feng ang kanyang boses. Nang naisip niyang makakatulog siya ngayong gabi kasama si Chure sa kanyang mga bisig, lalo siyang natuwa. Kabanata 176. Ano? Postahan muna tapos kalugan ang dice. Wala pa akong narinig na ganitong laro. Oo, baliw ang binatang ito. Sayang ang dilag na ito ay masisira ng Old Feng. Nako! Napabuntong hininga ang mga sugarol sa panghihinayang. Pag nanalo ako, may isa pang requirement, is to exempt her father from gambling debts. You should let her go immediately. Sumulyap si Lito kay Chure at sinabi sa Old Daoist Feng. Deal. Natakot si Old Feng na babalikan ni Lito ang kanyang salita, kaya mabilis siyang commandant sa croupier. Tumango ang magandang croupier at malakas na sinabi, magsisimula na ang taya. Mangyaring ilagay ang iyong mga taya. Hehe. Ako? Old Feng? Never bully others. Ikaw muna ang taya. Ngumisi si matandang Feng, inihayag ang isang subo ng kanyang mga ngipin. Hindi tumanggi si Lito. Pusta ako sa maliit. Okay, malaki ang ipupusto ko. Tumingin ang matandang Feng sa croupier at sinabing, ay shake natin ang dice. Ngumiti ang magandang babae at itinaas ang dice box. Walang nakapansin na dumidiin ang mga daliri niya sa kung saan. Mabilis na nanginginig ang kanyang mga kamay, napakabilis na nakakasilaw sa mga tao. Makalipas ang kalahating minutong pagyanig, nahulog ang dice box. Lahat ay nag-inat ng leeg.
Maging ang mga lalaki ni Old Martin Feng ay hindi makapaghintay na tumingin sa dice box, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pananabik. Ngumisi si matandang Feng sa kanyang puso. May mga magnetic na bato sa dice box na ito. Kahit paano niya iiling, ang mga huling puntos ay magiging marami. Kinakabahang hinawakan ni Chure ang kamay ni Lito at ipinikit ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na tingnan ito. Tanging si Lito, na may kalmadong ekspresyon, ang hindi sinasadyang inilagay ang kanyang palad sa mesa at isang malakas na genuine chi ang nailipat sa dice box. Malumanay na ngumiti ang magandang croupier at binuksan ang dice box. Natahimik ang buong lugar. Hahaboy iabot mo yung kotse at yung babae. You can go now. Ang matandang Feng ay hindi man lang tumingin sa dice at tumawa ng malakas. Ngumisi si Lito. Bulag ka ba? Hindi mo man lang masabi ang laki mo. Sa sandaling ito, ang magandang croupier ay nakatitig sa mga dice sa mesa, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. She pouted her red lips and said, 1, 2, 5, 8, maliit, paanong naging posible? Ano? Nanlamig ang mukha ng matandang Feng. Tinitigan niyang mabuti ang mga dice at nalaman niyang napakaliit talaga ng mga ito. Nanlaki ang mga mata niya sa isang iglap, at malapit nang lumipad ang mga eyeballs niya. Ibinuko niya ang kanyang bibig sa pagtataka at sinabing, imposible ito. Makahulugang ngumiti si Lito at sinabing, Mr. Feng ay mali. Ang laki ay random. Walang imposible. Ito. Ang matandang Feng ay natigilan. Tinuro niya ang dice at hindi makapagsalita ng matagal. Imposibleng sabihin niya sa harap ng napakaraming tao na may mekanismo sa dice box. Malaki siguro ito nakatumbas ng pagsampal sa sarili sa mukha. Ano ba? Ngumiti si Lito at sinabing, ang swerte ko talaga ngayon. Nagkamali na naman ako. Galit na galit ang matandang Feng kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kamay at sinampal ang magandang croupier. Saway niya, how do you do things? Tinakpin ng magandang croupier ang kanyang mukha at sinabi sa nanginginig na boses, hindi ko rin alam. Mr. Feng, kailan mo matutupad ang 30 milyon na utang mo sa akin? Nakangiting tumingin si Lito kay Old Daoist Feng. Ang mukha ng matandang Feng ay mabangis, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang maliliit na mata. Anak, gusto mong makakuha ng pera sa akin. Mangarap ka. So babalik ka sa sinabi mo. Nagdilim ang mukha ni Lito. Haha, this is my territory. I have the final say in everything. Iwan mo na tong babaeng to. Get lost now. I can't spare your life. Ang tono ng matandang Feng ay mabisyo. Ang mga sugarol sa paligid ay hindi nasisiyahan at sinabing hindi tinupad ni Old Feng ang kanyang pangako. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na magsalita. Sa oras na ito, biglang may kinuha si Old Feng sa kanyang baywang at itinuro ang karamihan. Nakita ng lahat na ito ay isang itim na pistola. May baril. Takbo. Namutla ang lahat sa takot. Wala pang 10 segundo, mahigit 100 tao ang tumakas. Sa oras na ito, tanging sina Lito, Chure, Old Martin Feng, at ang kanyang mga tauhan ang naiwan sa malaking kasino. Hehe, boy, parang ayaw mong maparusahan. I'll send you now. Sa kamatayan. Ngumisi si matandang Martin Feng. Hindi. Tumayo si Chure sa harap ni Lito. Huwag mo siyang patayin. Ang matandang Feng ay ngumiti ng may pagnanasa at sinabi kay Chure, okay lang kung gusto mong palayain ko siya. Wala kang kahihiyan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mangako sa'yo. Namumula ang mga mata ni Chure, at bahagyang nanginginig ang kanyang payat na katawan. She tried her best na sumigaw. Galit na galit ang matandang Feng. Tumawa siya ng malupit at sinabing, haha, kung gayon kailangan ko munang patayin ang munting bastos na ito, at pagkatapos ay ako ang manggenguna. Sa pagtingin sa payat na katawan sa harap niya, naantig si Lito. Pangalawang beses pa lang niyang nakilala si Chure, ngunit handa itong makipagsapalaran na matamaan ng mga bala anumang oras para protektahan ang sarili. Paanong hindi niya gagawin ang lahat para protektahan ang ganoong babae? Nang maramdamang desperado si Chure, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon, punong-puno ng luha ang maganda niyang mga mata. Ang kanyang magandang mukha ay kaibig-ibig. Nandito ako. Huwag kang matakot. Ngumiti si Lito at pinunasan ang kanyang mga luha. Pagkatapos, hinayla siya nito sa kanyang yakap. Nakasandal sa kanyang malapad na dibdib, si Chure ay nakaramdam ng init sa kanyang puso at isang malakas na pakiramdam ng seguridad. Sa pagtingin sa eksena ng dalawa na magkayakap, sobrang nagseselo si Old Martin Feng na galit na nagmura, bastos, how dare you show off your love in front of me? I'll shoot you. Believe it or not. Tumingin si Lito kay Old Feng na may masamang ngiti. Then shoot. Ano?
Nagulat si Old Feng at ang iba pa, iniisip na mali ang narinig nila. This guy actually asked me to shoot him. Isn't he courting death? Well, dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Galit na galit ang matandang Feng. Itinaas niya ang kanyang baril at hinaila ang gatilyo sa ulo ni Lito. Ilang metro lang ang distansya ng dalawa. Ayon sa bilis ng mga bala, aabutin lamang sila ng ilang segundo para tumusok sa ulo ni Lito. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Ngunit si Lito ay isang martial arts practitioner na pumasok sa Master Realm. Sa kanyang opinyon, mabagal lang ang proseso ng paggalaw ng bala sa hangin. Nang lapitan siya ng bala, itinaas niya ang kanyang kamay, at bumulwak ang malaking halaga ng genuine chi mula sa kanyang palad. Tila tinamaan ang bala sa tubig, at biglang bumagal ang takbo nito hanggang sa huminto. Pang! Sa isang malakas na putok, ipinikit ni Chure ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang mga braso, at hinawakan ng mahigpit ang baywang ni Lito. Ang matandang Feng at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita ng matagumpay na mga ngiti habang hinihintay nila si Lito na mahulog sa isang pool ng dugo. Gayunpaman, ang kanilang nakita ay ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Si Lito ay nakatayo doon sa perpektong kondisyon, walang ni isang hibla ng buhok sa kanyang ulo. Imposible yan. Ang matandang Feng ay natigilan at ang kanyang mga mata ay umiikot. Ito ba hinahanap mo? Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Lito. Ibinuko niya ang kanyang palad at isang bala ang bumagsak sa lupa kasabay ng pagbagsak. Ikaw. Paano ito posible? Lumitaw ang mga eyeballs ni Old Feng na parang nakakita ng multo. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata sa pag-aakalang may nakikita siya. Biglang may sumilay na itim na anino sa kanyang harapan, at nakatutok sa kanyang noo ang isang itim na pistola. Lumuhod ka. Malamig na sabi ni Lito. Ibinaba ni Old Feng ang kanyang ulo at nakitang ang baril sa kanyang kamay ay nakarating sa mga kamay ni Lito. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na ang binata na ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Nagdadalawang isip pa siya. Clatter. Kinarga ni Lito ang pistol at dahan-daang hinaila ang gatilyo. Ayokong ulitin ang parehong pangungusap. Malamig na sabi ni Lito. Walang emosyon sa kanyang itim na mga mata, para siyang cold-blooded killer. Flop. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhod si Old Martin Feng. Nang makitang lumuhod ang kanilang amo, lumuhod din ang kanyang mga tauhan. Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Ang matandang Feng ay natakot na si Lito ay hilahin ang gatilyo dahil sa pananabik. Maaari mo bang tuparin ang ipinangako mo sa akin ngayon? Sabi ni Lito sa malalim na boses. Hindi man lang ito inisip ng matandang Feng. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, syempre, kaya ko. With this, tinuro niya ang dalawa niyang tauhan. Pumunta ka at dalhin mo rito ang ama ng babaeng ito. Ano ang tungkol sa 30 milyon? Tumangging sumuko si Lito. Nang marinig ito, pawis na pawis si Old Feng. Mabilis siyang yumuko at umiyak, kuya, hindi ko ito itatago sa iyo. Lahat ng ari-arian ko ay nadagdagan ng wala pang 30 milyon. Paano kung ibibigay ko sa iyo ito? Haha, hindi, negosyo mo yan. Dahil nangako ka, dapat gawin mo. Mahinang sinabi ni Lito, bibigyan kita ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw, bigyan mo ako ng 30 milyon o pupunta ako at kitilin ang iyong aso. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang numero ng telepono kay Old Martin Feng. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng kaunting lakas, at ang itim na pistola sa kanyang kamay ay naging isang masa ng baluktot na bakal na bakal. Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ng lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga. Naramdaman na lang nila na tumindig ang balahibo sa kanilang likuran. Ang lakas na ito ay sobrang nakakatakot. Napalunok ng husto ang matandang Feng. Mainit ang kanyang pandiya, at amoy ihi. Tiningnan siya ni Lito nang may pagkasuklam at sinipa siya. If you dare to have designs on my woman again, lampoin kita. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Chure at inilayo siya. Maya-maya, lumabas sa pool room ang isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Chure kay Lito, iyan ang aking adoptive father. Isang adoptive father. Medyo nagulat si Lito. Well, noong 3 years old ako, nahiwalay ako sa pamilya ko. Ang adoptive parents ko ang umampon sa akin. Sa pagsasalita tungkol dito, nanlabo ang mga mata ni Chure. Dapat gwapo at maganda ang mga magulang mo, kung hindi, hindi sila magkakaroon ng ganoon kagandang anak na katulad mo. Nakangiting sabi ni Lito. Matapos purihin ni Lito, isang masayang ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa mapurol na mukha ni Chure. May tanong ako sayo. Nag-alinlangan siya at nahihiyang tumingin kay Lito. Kakasabi mo lang na babae mo ako.
Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos noon, kasing pula ng dalawang pulang rosas ang pisngi niya. Kabanata 197. Ito. Biglang natulala si Lito. Sa sobrang tuwa niya kanina ay muntik na niya itong maibulalas. Ngayon lang niya napagtanto na may mali. Kinagat ni Chure ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit hindi siya sinisisi. Saan ka pupunta? I'll give you a ride. Sa gulat, matalinong binago ni Lito ang paksa. Marahan na ngumiti si Chure. Bumalik ka sa paaralan, Badok University. So outstanding student ka. Nakangiting sabi ni Lito. Ang Badok University ay kabilang sa National University of Science and Technology. Maging ang mga lokal ng Badok City ay kailangang maging straight A na mga estudyante. Hindi inaasahan ni Lito na si Chure ay hindi lamang maganda, ngunit mahusay din sa pag-aaral. With this, he smiled bitterly and said, I haven't been to college. You won't like me, di ba? Malakas na umiling si Chure at sinabing seryoso, syempre hindi. Mas magaling ka. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, kinagat ni Chure ang kanyang ibabang labi at nahihiyang magpatuloy. Ano pa? Nagtataka na tanong ni Lito. Tila nakapagdesisyon na si Chure, at ang kanyang tono ay napakatindi. Well, more charming. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang kanyang ulo, at maging ang kanyang puting tainga na malajade ay namula. Nang marinig ang mga salitang ito, natuwa si Lito na para bang nabasa siya ng pulot. Sa sobrang tuwa niya ay muntik na niyang mahawakan ang kamay nito pero at least hindi niya mapigilan. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa pasukan ng Badok University. Bababa na sana si Chure ng sasakyan nang may bigla siyang naalala. Tumalikod siya at sinabing, wala pa akong kinakain simula kaninang umaga. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Ililibre kita ng hapunan. Medyo nagutom din si Lito, kaya hindi na siya masyadong nag-isip. Tumango siya at sinabing, okay. Magkatabing naglakad ang dalawa sa lilim ng campus. Taglagas noon, at ang maliit na kalsada ay natatakpan ng mga gintong dahon. Ito ay hindi maipaliwanag na romantiko. Bagamat weekend, medyo madami ang tao sa kantin dahil tanghali na. Pumili sila ng isang tahimik na sulok at umupo para sa hapunan. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa gilid. Chure. Tumingin si Lito sa direksyon ng boses at nakitang ito ay isang batang lalaki na mga 18 o 19 na taong gulang, nakasuot ng sikat na brand casual suit. Medyo gwapo siya at excited na nakatingin kay Chure sa mga sandaling ito. Sa likod ng bata ay may dalawang lalaking estudyante, na kamukha ng kanyang mga tagasunod. Sinulyapan ni Chure ang bata at magalang na ngumiti. Young Master Ye. Tawagin mo na lang akong Ruben. Tinitigan ni Ruben Ye si Chure na may nagbabagang mga mata. Tumingin siya kay Lito at kumunat ang noo. Sino ito? Siya. Bago matapos magsalita si Chure, diretsyong sinabi ni Ruben, kaklase mo yan, di ba? Itong kaklase, umalis ka na. May sasabihin ako kay Chure. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito. Napakalungkot ng ugali ng lalaking ito. Ibinaba niya ang chopsticks niya at ngumiti. Anong gusto mong sabihin sa girlfriend ko? Girlfriend? Anong pinagsasabi mo? Galit na umungal si Ruben, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Medyo natigilan si Chure at nalilitong tumingin kay Lito. Namumula ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya tumanggi. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Girlfriend ko siya. Inabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ang maliit niyang kamay, at hinawakan ito sa kanya. Sa pagtingin sa kamay ng Jade na pinangarap niyang hawakan ng hindi mahalata na batang ito, si Ruben ay halos mabaliw sa galit. Ang pinaka-ikinagalit niya ay hindi lumaban si Chure. Boyfriend niya ba talaga siya? Hehe. Chure, anong maganda sa lalaking to? Ano kayang ibibigay niya sa'yo? He doesn't deserve you at all. Tinitigan ni Ruben si Lito at agad na nagmukhang masama habang tinutuya siya. Mababa ang tingin ni Ruben sa saloobin ni Lito, na nagpagalit kay Chure. Malamig niyang sabi, this is between my boyfriend and me. You don't have to worry about it. Ikaw. Ang matatag na saloobin ni Chure ay nagpagalit kay Ruben. Ngumisi siya at sinabing, sige, papatunayan ko sa iyo kung sino ang lalaking makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Pagkatapos noon, pinandilatan niya si Lito at tumalikod para umalis. Ang kanyang dalawang tagasunod ay nagsabi ng masama kay Lito, ang isang Polaka ay gustong kumain ng karne ng sisni. Pagkatapos ay sinundan nila si Ruben. Matapos makalayo ang tatlong tao, tinanong ni Lito si Chure, madalas ka bang ginugulo ni Child Ye? Oo, mas matanda siya sa akin. Balita ko napaka-powerful ng pamilya niya.
Habang nagsasalita siya, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, medyo walang magawa ang ekspresyon niya. Pero hindi ko siya gusto. May nararamdaman na ako sa iba. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla niyang napagtanto na natapon niya ang beans at mabilis na natikom ang kanyang bibig. Sino te? Nakangiting tanong ni Lito. May sagot na siya sa puso niya. Namumula ang mga pisngi ni Chure. Pinandilatan siya nito at ngumisi. Nakakainis ka. Ngumisi si Lito at pagkatapos ay seryosong sinabi, kung ang lalaking may apelyidong Ye ay mangangahas na asarin ka muli sa hinaharap, maaari mong sabihin sa akin. Oo. Tumanggo si Chure. Mainit ang kanyang puso at pakiramdam niya ay ligtas na siya. Pagkatapos ng hapunan, pinabalik ni Lito si Chure sa dormitoryo. Habang nasa daan, hindi mabilang na mga estudyante ang nakatingin sa kanya. Sino siya? Bakit sumama sa kanya ang campus belle Chure? Bagong boyfriend niya ba? Imposible yan. Paanong magka-boyfriend ang Diyosa ko? I heard na maraming rich second generations ang humahabol sa campus belle Chure. This guy is so ordinary. The campus belle can't fall in love with him. Nagbubulungan at nag-uusap ang mga tao. Maraming mga batang lalaki ang tumingin kay Lito na may inggit at selo sa kanilang mga mata. Pagdating sa gusali ng dormitoryo, nagbigay si Lito ng isang mapait na ngiti. Hindi ko ine-expect na ganito kasikat sa Badok University. Mapaglarong nilabas ni Chure ang kanyang dila at sinabing, ang campus belle ba ang pinag-uusapan mo? Pinag-uusapan ito ng lahat, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Umiling si Lito at tumawa sa kanyang puso. Tulad ng inaasahan, mas talented ang isang tao, mas mababa ang pakialam niya sa iniisip ng iba. Napakaganda talaga ni Chure, at wala siyang pakialam sa titulo ng campus belle. Sige, mauna na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Iniwan ni Lito ang kanyang numero ng telepono kay Chure. Sa sandaling lumingon siya, narinig niyang tinawag siya ni Chure. Lito. Tumingin siya sa likod. Biglang may dumating na bango. Inilagay ni Chure ang isang kamay sa kanyang leeg, nagprint ng isang mababaw na halik sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay umalis sa takot. Ikaw. Natigilan si Lito. Ang malambot na haplos ay tila natama ng kuryente. Nakaramdam siya ng manhid sa buong katawan at tulala siyang tumingin kay Chure. Ang mga pisngi ni Chure ay naging kasing pula ng mga kamatis, at bumulong siya, salamat. Pagkatapos nun, tumalikod siya at tumakbo papasok sa dormitoryo. At ang eksenang ito ay nasaksihan ng hindi mabilang na mga tao. Nababaliw na ang mga lalaki. Kakakis lang ba ng campus belle Chure sa batang yun? No, this is impossible. It must be a illusion. Simula ngayon, sinumpa ang kaaway ko na ang batang iyon. Ang mga batang lalaki ay pawang tinamaan ang kanilang mga dibdib at itinadyakan ang kanilang mga paa na tila sila ay tinamaan ng kidlat. Sa sandaling ito, sa basketball court, kabababa lang ni Ruben mula sa court. Lumapit ang isa niyang tagasunod na may dalang cellphone. Young Master Ye, tingnan mo. Tumingin si Ruben sa kanyang mobile phone at nakita na sa campus, may nagpost ng larawan ni Chure na hinahalikan si Lito, na agad na naging mainit na post. May isang figure lamang sa larawan, ngunit nakilala ni Ruben na siya ang lalaki sa kantin sa isang sulyap. Pang! Inihagis ni Ruben ang telepono sa lupa at galit na sinabi, si Chure lang ang maaari kong maging babae. Boy, wait and see. Sa sandaling naglalakad si Lito sa gate ng paaralan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Executive Wang. Kabanata 178. Hello? Direk Wang? Ano ang problema? Lito, ganito. May itatanong ako sa'yo, pero hindi ko alam kung libre ka ba kamakailan. Magalang na sabi ni Executive Wang. Sige po. Si Executive Wang ay isang napakahusay na doktor, kaya maganda ang impresyon sa kanya ni Lito. Mayroon akong matandang kaklase na nagbukas ng klinik sa iba. Mahina ang kalusugan ng dati kong kaklase, kaya umalis siya sa klinik. Pero kung wala siya, kulang sa doktor ang klinik, kaya hindi siya maaaring maging abala. Gusto niyang tulungan ko siyang maghanap ng mapagkakatiwalaang doktor. Naunawaan ni Lito at sinabing, gusto mo bang tulungan kita sa klinika? Nang marinig ito, medyo napahiya si Executive Wang. Alam kong napaka-unfair para sa iyo na pumunta sa klinik na ka-level mo. Pero dahil wala ka pang mahanap na angkop na kandidato sa ngayon, kailangan ko munang hilingin sa iyo na tumulong ka muna. Kapag nakahanap ako ng angkop na doktor, maaari mong kunin ang posisyon mo. Kung ayaw mong sumama, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. I reject mo na lang. I'll think of another way. Hindi masyadong nag-atubili si Lito.
Hindi alintana kung ito ay malaking ospital o maliit na klinika, lahat sila ay gumagamot at naigaligtas ng mga tao. Okay, Dean Wang? I promise you. Sabihin mo sa akin ang address ng klinik. Pupunta ako dyan ngayon. Sabi ni Lito. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Executive Wang. Nako, maraming salamat. Madali lang maghanap ng klinik. Katabi ito ng Southgate ng Badok University. Lin's Clinic ang tawag dito. Natigilan si Lito. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagkakataon. Kara-rating lang niya sa Southgate ng Badok University. Bilang pasasalamat ni Executive Wang, ibinaba ni Lito ang telepono at naglakad sa kanluran ng gate sa loob ng 2 minuto. Tapos nakita niya yung signboard ng klinik. Pagpasok sa klinik, nakita niyang hindi ito maliit. Mayroon itong 2 palapag, isang itaas at isang ibaba. Maayos at maayos ito, napaka-formal. Ang unang palapag ay ang lugar ng pagsusuri at ang lugar ng pagbubuhos. Ang ilang mga pasyente ay nakaupo sa lugar ng pagbubuhos, at 3 nurse ang nag-shuttling sa pagitan nila. Hello, sir. Naghahanap ka ba ng doktor? Lumapit ang isang batang nurse at nakangiting nagtanong. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at ipapaliwanag na sana ang kanyang intensyon nang may biglang pumasok mula sa labas sa takot. Doktor, tulong. Ang isang lalaking nasa edad 50, na may hawak na babae na kasing edad niya, ay nag-aalalang sumigaw. Mapatla ang mukha ng babae at kulay ube ang labi. Mukha siyang mahina. Nang makita ito, ang munting nurse ay nagmamadaling sumigaw sa itaas, Dr. Su. Dr. Su. Sa oras na ito, mabilis na bumaba ng hagdan ang isang dalagang nakasuot ng puting Amerikana. Nagningning ang mga mata ni Lito nang makita siya. Ang babaeng doktor ay mga 25 taong gulang. Bagamat nakasuot siya ng maluwag na puting Amerikana, makikita pa rin ang kanyang slim figure. Wala siyang make-up sa mukha, at berde ang kilay at mapula ang labi. Siya ay katangi-tangi at kaakit-akit. Taglay niya ang kakaibang alindog ng isang babae sa ganitong edad. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok na nakapusod habang pababa ng hagdan. Hayaan mo siyang mahiga sa kama. Agad na isinuot ni Sunshine So ang blood pressure device upang subaybayan ang tibok ng puso ng pasyente, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga talukap at dila. Ito ay tanda ng pagkalason. May nakain ba ang pasyente? Bahagyang kumunat ang noo ni Sunshine at seryosong nagtanong. Imposible yan. Walang kinakain ang manliligaw ko. Kakain lang. Pilit na inaalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Biglang may naalala siya. Tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing, nako, muntik ko nang makalimutan. 2 araw na ang nakalipas, pumunta siya sa bundok para maghukay ng mga gulay na ligaw, at ngayon ay nagpiprito siya sa tanghali. Hoy, bakit hindi mo pinahahalagahan ang iyong mga katawan? Paano ka makakain ng ligaw na gulay ng basta-basta? Medyo galit si Sunshine. Tumango ang munting nurse na nasa tabi niya at bumulong, oo, maraming ligaw na gulay ang lason. Nang marinig ito ng medyo may edad na lalaki ay agad siyang nataranta. So, nalason ang manliligaw ko. Doctor, please save her. Inaliw siya ni Sunshine. Don't worry. Mukhang hindi madaling malason. Magiging maayos din pagkatapos maghugas ng tiyan. Inutusan niya ang nurse, humanda ka sa panghugas ng tiyan. Sa oras na ito, bahagyang napakunot noo si Lito at naramdaman na tila hindi nalalason ang kalagayan ng pasyente. Muli niya itong pinagmasdan ng mabuti at agad niyang naintindihan. Teka, hindi na niya kailangan maghugas ng tiyan, bigla niyang sabi ng malakas. Tumingin si Sunshine kay Lito at bahagyang kumunat ang noo. Kanina pa niya inilaan ang sarili sa pasyente kaya hindi niya napansin na may ganoong tao. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong niya. I mean, she's not poisoned at all, kaya hindi na niya kailangang maghugas ng tiyan. Hindi nagmamadaling sumagot si Lito. Bahagyang dumilim ang mukha ni Sunshine. Kalokohan. Lahat ng sintomas niya ay sintomas ng pagkalason. Paanong hindi siya malalason? At saka, sino ka ba? Anong karapatan mong questionin ang hatol ko? Doktor din ako. Nagkibit balikat si Lito. Ikaw. Sa pagtingin sa kanyang mukhang bata, hindi mapigilan ni Sunshine na mapangiti. Saang department ka galing? Hindi ako doktor ng Western Medicine. Doktor ako ng local medicine, seryosong sabi ni Lito. Oh, local medicine. Kasinungalingan lang. Nang marinig ito, ang mga mata ni Sunshine ay lalong naging mapanghamak. Malamig niyang sabi, kung wala ka rito para magpatingin sa doktor, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang paggamot ko. Sa oras na ito, ang pamilya ng pasyente sa tabi niya ay nag-aalalang nagsabi, binata, si Dr. Su ay may magandang reputasyon sa paligid. Huwag mo siyang pagdudahan.
Kung ipagpaliban mo ang kalagayan ng aking kasintahan, hindi kita patatawarin. Nakaharap sa kanilang malamig na mga mata, hinisya ni Lito. Okay, let me go now. Huwag kang magsisi sa huli. With this, tumalikod na siya at aalis na sana. Pagdating niya sa pintuan, tumalikod siya at sinabi sa mahinang boses, sabi mo nalason siya ng mga ligaw na gulay, kaya dapat itong tiyuhin ang kumain. Bakit siya magaling? Nang marinig ito, natigilan si Sunshine. Hindi niya talaga pinansin ang tanong na ito kanina. Nang makita niyang maayos ang pamilya ng pasyente, hindi niya naisip na hindi ito kumakain ng ligaw na gulay. Nang marinig ang mga salita ni Lito, natarante rin ang lalaki. Oo, kumain din ako ng mga ligaw na gulay at kumain ng higit pa sa manliligaw ko. Bakit hindi ako nalason? Yun kasi. Iba-iba kasi ang pangangatawan ng lahat. Mas sensitive ang pangangatawan ng manliligaw mo sa ganitong klaseng lason. Sumimangot si Sunshine at sinubukang ipaliwanag ang lahat gamit ang kaalaman na natutunan niya. Walang saysay na pilitin kang magpaliwanag ng ganito. Ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyenteng ito ay siya rin. Kung pipilitin mong gawin ito, lalala lang ang kalagayan niya at malalagay siya sa panganib. Dahil doon, umalis si Lito na may hawak na kamay. Tanong ng nurse, Dr. Su, gusto mo pa bang maghugas ng tiyan? Hindi sineseryoso ni Sunshine ang mga salita ni Layo. Tumango siya at sinabing, okay. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang paghuhugas ng tiyan, ngunit hindi bumuti ang kalagayan ng pasyente. Hindi lamang ito gumaling, ngunit ito ay mas seryoso. Nagsimulang manginig ang pasyente at nawala ng malay. Oh, Dr. Su? Anong nangyayari? Di ba sabi mo magiging maayos kapag katapos mong maghugas ng tiyan? Bakit lalong nagiging seryoso? Nag-aalalang sabi ng pamilya ng pasyente. Well, hindi ko rin alam. Dapat maayos ang pamamaraan ko. Isang manipis na layer ng pawis ang lumitaw sa puting noo ni Sunshine. Oh, patay na. Patay na ang ospital. Umupo ang pamilya ng pasyente sa lupa, hinawakan ang braso ni Sunshine, at umungal, nakakalokang doktor. Kung may mangyari man sa aking kasintahan, ay pakulong kita. Biglang tumingin ang mga tao sa paligid nila, at nag-aapoy ang mukha ni Sunshine. Anong nangyari? Sa pagkakataong ito, nagmamadaling bumaba ang isang pandak at payat na lalaki na nasa edad 50 anyos at marahas na nagtanong. Ang taong ito ay si Tonton Song, ang direktor ng Lin's Clinic. Direktor Song. Sa sobrang pagkabalisa ng nurse ay hindi niya alam ang gagawin. Iniulat niya ang lahat kay Tonton. Ano? May ganon. Nasaan ang binata? Bagamat hindi talaga naniniwala si Tonton sa mga kasanayang medikal ng isang binata, ang sitwasyon ay seryoso ngayon, at maaari lamang niyang ituring ito bilang isang huling paraan. Kakaalis lang niya. Dapat hindi pa siya nakalayo, sabi ng nurse. Kung gayon, bilasin mo at ibalik mo siya. Ipinadyak ni Tonton ang kanyang mga paa sa galit. Direktor, ang lalaking iyon ay isang tradisyonal na lokal medicine na doktor. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sumimangot si Sunshine. Umungol si Tonton, anong oras na ngayon? Huwag na nating pakialaman ang tradisyonal na gamot at gamot sa kanluran. Kailangan natin ng mga doktor para pagalingin ang sakit. Pagkatapos noon, tumakbo siya palabas kasama ang nurse para habulin si Lito. Sinadya ni Lito na lumakad ng napakabagal. Alam niyang tiyak na may darating na mag-aanyaya sa kanya pabalik. Pero hindi niya inaasahan na direktor at nurse pala iyon. Tila medyo matigas ang ulo ng magandang Dr. Su. Little brother, I'm sorry ngayon lang. Please come back with us to see the patient. Magalang na sabi ni Tonton. Mas malubha ba ang kalagayan ng pasyente pagkatapos maghugas ng tiyan? Nangangati ba ang mga paa niya at siya ay nakoma? Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi. Mukhang masaya ang munting nurse at pumalakpak. Oo, tama ka. Nakakamangha. Sorry, ayoko nang bumalik. Sinadya ni Lito na nanatiling tuwid ang mukha at malamig na sinabi. Nako, kapatid, ang sama ng ugali ng doktor natin ngayon lang, pero buhay at kamatayan yan. Huwag kang pabigla-bigla. Sabik na sabik si Tonton kaya namula ang kanyang mukha. Hindi na siya makapaghintay na lumuhad kay Lito. Kung tutuusin, malaking bagay na may namatay sa klinik. Kung hindi mailigtas ang babae, masisira ang klinika na pinamamahalaan niya sa loob ng maraming taon. Okay lang kung gusto mo akong bumalik. Hayaan mo si Dr. Su na humingi ng tawad sa akin ng personal. Kung hiniling niya na bumalik ako, babalik ako. Itinaas ni Lito ang kanyang baba at mukhang mayabang. Kabanata 179. Walang pag-aalinlangan, agad na hiniling ni Tonton sa nurse na tawagan si Sunshine. Ate Sunshine. Pinaponte ka ng direktor.
Nagmamadaling tumakbo pabalik sa klinik ang nurse at sumigaw. Bakit mo ako pinaponte? Sumimangot si Sunshine. Sabi ng nurse, ayaw bumalik ng lalaki. Humingi ka ng tawad sa kanya, para bumalik siya para iligtas siya. Hindi ako pupunta. Hindi ako hihingi ng tawad sa mga bastos na yan. Galit na sabi ni Sunshine. Sa oras na ito, ang kondisyon ng pasyente ay mas apurahan, at siya ay malapit ng magkasakit. Pinagpapawisan ng nurse at nag-aalalang sinabi, Nako, Sister Sunshine, paano kung mayroon talaga siyang paraan para gamutin ang sakit? Kunin mo na lang ito bilang isang mabuting gawa. Walang pagpipilian si Sunshine kundi ang makipagkompromiso at lumabas kasama niya. Sorry. Sabi ni Sunshine kay Lito na may malungkot na mukha. Haha, humihingi ka ba ng tawad o nagmumura? Bakit wala akong naririnig na paghingi ng tawad? Pinagkrus ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumawa. Huwag kang masyadong lalayo. Nanlaki ang magagandang mata ni Sunshine, at dalawang maliliit na apoy ang nagliyab sa loob. Wala siyang ibang gusto kundi sakalin si Lito hanggang mamatay. See? It's not that I don't want to save her. It's that lady's attitude is too bad. She doesn't have the attitude of asking for help. Sorry, at least I have to make a loud bow. Nagkunwaring seryoso si Lito, ngunit hindi niya mapigil ang matawa sa kanyang puso. Nakakatawa ang dilag na ito kapag nagagalit. Sunshine, huwag ka ng ganyan. Kapag may nangyari sa pasyente, pareho tayong malalagay sa malaking problema. Mahigpit siyang pinagalitan ni Tonton. Itinikom ni Sunshine ang kanyang mga labi, na parang saysubog na ang kanyang magagandang mata. Pero sa huli, sumuko siya. I'm sorry. Ang sama ng ugali ko kanina. Pagkatapos noon ay yumuko siya ng malalim. Well, mas ganyan. Let's go. Tumango si Lito at humakbang patungo sa klinik. Mabilis na sinundan siya ni Tonton at ng nurse. Tinitigan ni Sunshine ang likod ni Lito, at ang kanyang mga mata ay hindi na makapaghintay na maging dalawang makamandag na palaso para saksakin siya hanggang sa mamatay. Isang kontrabida na lasing sa tagumpay. Malamig niyang sabi, punong-puno ng disgusto ang mga mata. Pagbalik nila sa klinika, ang babae ay nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay, at ang kanyang mga paa at kamay ay marahas na kumikibot. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at agad na tinanong si Tonton, mayroon ka bang anumang karayom? Natutunan ni Tonton ang ilang tradisyonal na gamot sa kanyang mga unang taon at nangolekta ng isang hanay ng mga pilak na karayom. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang mga ito ngayon. Oo, sandali lang. Mabilis siyang tumakbo sa itaas at maya-maya ay kumuha ng isang set ng silver needles. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom, at itinusok ito sa byway acupoint ng babae. Agad na tumigil ang pagkibot ng babae at tahimik itong napahiga sa kama. Wow! Ang galing! Sa tabi niya, ang nurse na hindi pa nakakakita ng tradisyonal na gamot ay hindi maiwasang magpuri. Pinaikit ni Tonton ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito. Siya ay may natutunan ng kaunti tungkol sa tradisyonal na medicine at alam na ang acupuncture ay komplikado at malalim. Kung titingnan ng makinis na galaw ng binata, ang lakas at lalim nito ay lubos na tumpak. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa sobrang galing niya. Pagkatapos, naglabas si Lito ng isa pang parang buhok na karayom, itinulak ito sa dibdib ng babae, at tinusok ito sa kanyang puso. Ngunit hindi umaalis ang kanyang mga daliri. Sa halip, dahan-dahan niyang pinahihit ang dulo ng karayom, at isang malakas na tunay na chi ang dahan-daang damaloy sa sisidlan ng puso ng babae kasama ang pilak na karayom. Wala pang 2 o 3 paghinga, unti-unting naging mamula-mula at malusog ang maputlang mukha ng babae, naka-recover din ang purple lips, at unti-unting huminahon ang mabilis na paghinga. Binawi ni Lito ang karayom, nagpakawala ng mahabang hininga, at sinabing, magaling na ito. Madyay gising siya sa loob ng 5 minuto. Ganun na lang siya gumaling. 2 karayom lang. Diyos ko, nakakamangha. Ang miyembro ng pamilya ng pasyente, na ngayon lang ay umiiyak ng mapait, ay napasigaw sa gulat sa sandaling ito at hinawakan ang kamay ni Lito. Divine Doctor ka talaga. Salamat sa pagligtas mo sa mahal ko. Habang nagsasalita siya, luluhod na sana siya kay Lito. Mabilis siyang tinulungan ni Lito na tumayo. You don't have to be so polite. Hindi ba maganda ang puso ng asawa mo? Oo, may slight heart attack siya. Paulit-ulit na tumango ang mga miyembro ng pamilya, nagtataka kung paano nalaman ni Lito ang tungkol dito. Tumango si Lito at nakangiting sinabi, oo, gaya ng inaasahan ko, ang nangyari sa kanya ngayon ay dahil sa nabara ang daluyan ng dugo sa kanyang puso, na naging sanhi ng pagbara ng dugo. Kaya naman siya ay natarante at ang kanyang mga labi ay naging kulay ube. I see. Hindi siya nalason.
Biglang naintindihan ng miyembro ng pamilya at makahulugang tumingin kay Sunshine. Buti na lang at may nakilala akong miracle doctor. Kung hindi, napatay na ng kwek-kwek. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at hindi umimik. Medyo namula ang pisngi niya. I'm sorry. Hindi ito binili ng miyembro ng pamilya. Ngumuso siya at sinabing, walang kwenta ang mag-sorry. Sasabihin ko sa mga kapitbahay ko pagbalik ko. Huwag kang maghanap ng babaeng katulad mo sa hinaharap. Si Sunshine ay isang taong napakahigpit sa kanya. This time, kasalanan niya talaga. Kaya naman, kahit paano siya insultuhan ng kabilang partido, hindi siya tumugon. Sa sandaling ito, biglang humakbang si Lito at tumayo sa harapan niya. Ngumiti siya at sinabing, Kuya, mali ang pagkakaintindi mo kay Dr. Su. Bihira lang ang kalagayan ng manliligaw mo. Kahit pumunta ka sa punong manggagamot ng isang malaking ospital, baka hindi mo masabi. Matapos marinig ang sinabi niya, bahagyang lumambot ang mukha ng mga miyembro ng pamilya, at hindi na nila pinuntirya si Sunshine. Hindi inaasahan ni Sunshine na tatayo si Lito para sa kanya. Tinitigan siya nito gamit ang magagandang mata at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Bahagyang ngumiti si Lito. Traditional man na medicine o Western medicine, ang layunin ng lahat ay pagalingin at iligtas ang mga tao. Hindi na kailangang ikumpara kung alin ang mas mabuti. Ano sa tingin mo, Dr. Su? Namilog ang mga mata ni Sunshine. Kailangan niyang aminin na napakaganda ng mga salita ni Lito. Ngunit dahil sa kanyang pagkatao, hindi siya nito sinagot at malamig na tumingin sa malayo. Si Tonton, sa kabilang banda, ay lumapit kay Lito at tumango bilang pagsang-ayon. Oo, little brother, you are right. Napakagaling ng acupuncture technique mo. I wonder if you are interested to work in our clinic. Nagkataon, pinakilala ako ni Dinwang. Tumawa si Lito. Tuwang-tuwa si Tonton. Ikaw siguro si Lito Argel. Tumawag lang sa akin si Executive Wang at sinabihan ako na padadalhan niya ako ng talento. Iniisip ko kung anong klaseng talent ka. Hindi ko inaasahan na napakabata mo. Nang marinig nila na may bagong kasamahan na dumating sa klinika, lahat ay nagtipon upang pag-usapan ang bagay na ito kay Lito. Ang mukha lang ni Sunshine ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya inaasahan na magiging kasamahan niya ang lalaking ito sa hinaharap. Naiinis talaga siya sa naisip niya. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ng klinik. Kinuha ng nurse ang telepono at nagbago ang mukha niya. Sinabi niya kay Tonton, Direktor, nabali ang braso ng mga estudyante ng Badok University pagkatapos maglaro ng basketball. Nanlamig ang mukha ni Tonton. Hindi na maantala yan. Dr. Su, bakit hindi ka pumunta at tingnan? Sumimangot si Sunshine. Pero I major in internal medicine, at hindi ako magaling sa orthopedics. Nang ang lahat ay nalilito kung ano ang gagawin, humakbang si Lito at sinabing, pupunta ako. Siya ay may bali. Bakit ikaw, isang local medicine practitioner, ay sumasali sa saya? Ngumuso si Sunshine at inikot ang mga mata sa kanya. Pagkatapos ng maikling paghahanda, umalis siya kasama ang isang nurse. Ngumiti si Lito ngunit walang sinabi. Sinundan siya nito. Maya-maya ay dumating na silang tatlo sa basketball court at nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa isa't isa. Isang batang lalaki ang nakaupo sa sahig, ang kanyang kaliwang braso ay walang lakas na nakababa, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Excuse me, darating ang doktor. Tumabi ang lahat ng lalaki. Nang makita nila ang mukha ni Sunshine, nagliwanag ang kanilang mga mata. Si Sunshine ay walang distractions. Nag-squat siya para tingnan ang pinsala nito at nalaman niyang namumula at namamaga ang kaliwang balikat nito, na mukhang nakakatakot. Grabe ang sitwasyon. Dalhin natin siya sa malaking ospital para magamot. Nakasimangot na sabi niya. Hawakan mo. Biglang humakbang si Lito, tumingin sa ibaba, at sinabing, isang dislokasyon lang. Kunin mo na lang. Hindi mo na kailangang pumunta sa ospital para gumastos ng pera. Kabanata 200. Ang dali mo namang sabihin. Kapag hindi niya naoperahan ng maayos, madisable ang braso niya. Malamig na sabi ni Sunshine at saka tumingin sa nasugatan na bata. Mas mabuting pumunta ka sa malaking ospital. Gayunpaman, puno ng kahihiyan ang mukha ng bata. Dr. Su, I have a very important exam in half an hour. Kung pupunta ako sa ospital, it will take at least an hour to back and forth. It's too late. Ito. Kinagat ni Sunshine ang kanyang matambok na labi at walang malay na tumingin kay Lito. Kailangan ko ba talagang umasa sa kanya? Halika na. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang hayaan si Lito na subukan. Hehe, hindi kita pababayaan.
Ngumisi si Lito, itinaas ang kanyang manggas, hinawakan ang palso ng bata gamit ang kanyang kanang kamay, at idiniin ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang balikat. Nang akmang gagawa siya ng kanyang hakbang, isang tinig ng pagdududa ang dumating. Teka, may medical license ka ba? Parang pamilyar kay Lito ang boses. Lumingon siya at nakitang si Ruben iyon at ang kanyang dalawang tagasunod. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Sunshine. Alam niya na si Lito ay 18 taong gulang lamang at hindi pa nakakapagkolehiyo. Paano siya magkakaroon ng medical license? Kung may nakakaalam na ang klinika ay kumuha ng isang tao na walang medikal na lisensya, ito ay malamang na magkaroon ng masamang epekto sa reputasyon ng klinika. Nanatiling tahimik ang dalawa. Tumawa ng mapanukso si Ruben. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin wala kang medical license. Nakikita mo ba na itong lalaking ito ay wala man lang basic medical license? Nagpapanggap siyang doktor. Nagkaroon ng buzz ng talakayan sa mga estudyante, at ang kanilang mga mata ay puno ng hinala habang nakatingin sila kay Lito. Walang medical license. Hindi ba illegal yun? I didn't expect na ang klinik ng Linz University ay kukuha ng hindi mapagkakatiwalaang tao. Sayang ang tiwala natin sa pamilya niya. Wala akong medical license, pero kaya ko siyang pagalingin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong tumaya. Nakangiti ang mga labi ni Lito habang nagsasalita siya sa casual na tono. Oh, anong gusto mong taya? Pinandilatan siya ni Ruben, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. If I can fix this student's arm in one move, child yeah, you can do whatever you want. Kung hindi ko siya mapagaling, you can do it. Isang pahiwatig ng tuso ang sumilay sa mga mata ni Lito. Well, kung hindi mo kayang gamutin, magkautaw ka muna sa akin ng 3 beses. Pangalawa, mula ngayon, hindi ka na pinapayagang makipagkita muli kay Chrea. Diretsyong sabi ni Ruben. Hindi siya naniniwala na kayang ayusin ni Lito ang braso ng estudyante, lalo pa sa isang galaw. Deal. Tumanggaw si Lito, pagkatapos ay tumalikod at tumutok sa bone setting. Pak! Pak! May malutong na tunog. Tapos na. Binitiwan ni Lito ang kanyang kamay at sinabi sa bata, subukan mong iunat ang iyong mga braso. Nag-aalinlangan ang bata. Hinawakan niya ang balikat niya at maingat na pinahihit ang braso. Magaling na talaga. Hindi na masakit. Gulat na sigaw niya, saka tumayo at yumuko kay Lito. Salamat, doktor. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. You're welcome. Pumunta ka at kumuha ng exam. Pagkaalis ng bata, bumagsak ang tingin ni Lito kay Ruben. Ngumiti siya at sinabing, ano sa palagay mo, young master ye? Mag-shot tayo. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon din kay Ruben. Boy, how dare you ask me to jump off the stage? How dare you? Nagdilim ang mukha ni Ruben. Hindi niya akalain na si Lito na ito ay talagang makakapagdugtong ng mga buto. Napagkasunduan namin noon na kung pagagalingan ko ang braso niya, kailangan mong tumalon sa labas ng sasakyan. Ano bang problema? Gusto mo bang sirain ang iyong pangako? Malamig na tumawa si Lito at hindi man lang umatras. Hindi ko maalala ang sinabi ko. Narinig mo ba ako? Lumingalinga si Ruben sa paligid, kumikislap ang kanyang mga mata na may halatang pagbabanta. Alam ng dosenang mga tao na si Ruben ay may malalim na background, at ang kanyang pamilya ay may malapit na relasyon sa nangungunang pamamahala ng Badok University. Kung magalit siya, wala siyang matutuluyan sa Badok University. Kaya naman, sa harap ng kanyang pagbabanta, tumahimik ang lahat. Pagkatapos ay umiling sila at sinabing, child ye ay walang sinabi. Well, the eyes of the crowd are bright. Walang nakarinig. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Pinag-cross ni Ruben ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at pagmamalaking tumingin kay Lito. Itinuro ng tagasunod ni Ruben si Lito at sumigaw, sinisiraan ako ng batang ito. Naglakas loob siyang i-bully si Young Master Ye sa publiko. Turuan ko siya ng leksyon. Pagkatapos noon, ikinaway niya ang kanyang kamao at nagkunwaring sinaktan si Lito. Akala niya ay natuto na siya ng kaunting taekwondo, ngunit si Lito ay payat at mukhang mahina. Talagang hindi siya katugma sa kanya. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lito. Hinawakan niya ang kanyang kamao at pinaikot iyon pabalik. Basag. Ah! Sinamahan ng malutong na tunog ng mga bali ng buto, ang tagasunod ay nagpakawala ng matinis na hiyaw. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Sinipa niya ito sa tuhod at napaluhod sa lupa ang kanyang kasambahay na may malakas na kalabog. Anong masamang alipin? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng iyong mga magulang. Ang boses ni Lito ay walang katulad na malamig. Pagkatapos niyang magsalita ay sinampal niya sa mukha ang follower niya. Pak!
Isang malutong na tunog ang nagpatindig balahibo ng mga tao. Isang malinaw na fingerprint ang lumitaw sa mukha ng attendant. Kapag nataman niya ang isang tao, mayroon siyang kaunting panloob na puwersa, na higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Alam mo bang nagkamali ka? Malamig niyang tanong. Nagmura ang tagasunod, you dare to hit me. You're finished. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang sampal na naman ang dumating. Pak! Alam mo bang nagkamali ka? Sabi ni Lito. Galit na galit ang tagasunod, at ang kanyang mga mata ay sobrang pula na halos magdugo. Saway niya, how dare you? I must kill you. Si Lito ay hindi nababalisa. Pinaikit niya ang itim niyang mga mata at itinaas ang kamay para muling sampelan. Alam mo bang nagkamali ka? Sa ganitong paraan, paulit-ulit niyang sinampal. Maya-maya'y namamaga ang mukha ng kanyang kasambahay na parang ulo ng baboy. Masakit kung hawakan ito ng bahagya, hayaan itong sampelan. Pinahirapan lang siya. Stop fighting, kuya. I know I was wrong. Stop fighting. Niyakap ng tagasunod ang hita ni Lito at umiyak ng malakas. Kung patuloy silang mag-aaway, baka mamatay na rin siya. Huminto si Lito at nakangiting sinabi, oh, alam kong mali ako. Napakahusay. Pagkatapos ay tanungin kita, hindi ba dapat inatake sa puso ang iyong young master ye? Nang marinig ito, ang tagasunod ay nasa isang dilema. Hindi siya nang ahas na saktan si Ruben, at hindi rin niya gustong ipagpatuloy ang pagpalo. Sa pagtingin sa kanyang katahimikan, dahan-daang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at mahinang sinabi, mukhang kailangan pa nating magsikap. Nang makita ang nakataas na kamay ni Lito, ang tagasunod ay natakot sa kanyang talino. Sumigaw siya ng walang pag-aalinlangan, huwag, huwag. Dapat kang tumalon. Dapat tumalon si Young Master Ye. Nangako siya sa akin noon. Well, be good. Dapat matagal ko nang sinabi yan. Nakangiting sabi ni Lito at saka siya sinipa. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang mga estudyante sa paligid. Ang dalawang tagasunod ni Ruben ay karaniwang mayabang, ngunit hindi nila inaasahan na mabubugbog sila ng ganito kalala ngayon. Ang mukha ni Ruben ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Duguan ang kanyang mga mata at nais niyang mapatay si Lito. Bilang isang iginagalang na Young Master Ye, hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan habang tumatakbo ng laganap sa Badok University. Good, very good. Boy, you have guts. Ako, si Ruben Ye, ay tatandaan ang utang ngayon. Maghintay ka lang na mamatay. Ngumisi si Ruben, ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Tumalikod na siya at aalis na sana, ngunit maluwag na sinabi ni Lito, may utang na loob pa rin sa akin si Young Master Ye. Isaisip ko ito. Pagkasabi niya noon ay hindi na napigilan ng ilang nanunood ang tumawa ng palihim. Si Ruben ay pasuray-suray sa ilalim ng kanyang mga paa at sa sobrang galit ay halos samukha siya ng dugo. Lalong lumakas ang kanyang pagkamuhi kay Lito. Brat, maghintay ka lang. Ipapaluhod kita sa harap ko at mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa oras na iyon, magiging babae ko rin si Chure. Sisipain ko siya sa ilalim ng katawan ko at ipapahiya siya ng walang kabuluhan.